Isang simpleng pagkakamali ang sumira sa tahimik na mundo ni Hyunwoo. Isang cellphone, isang mensahe, isang lihim na hindi kailanman niya inakalang mababasa. Nang mabuksan niya ang telepono ng kanyang asawa, isang mensahe ang tila kidlat na tumama sa kanyang dibdib, isang lihim na pagtatagpo sa hotel sa Sabado. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nagsisimula ang kwento kay Hyunwoo, isang TV show director na pilit lumalaban sa mababang ratings, ay hindi lamang nawala ng pag-asa sa trabaho, kundi pati sa pag-ibig. At sa gabing iyon, habang ang alak ay dumadaloy at ang katahimikan ay bumibigat, isang mas masakit na katotohanan ang papalapit, ang wakas ng palabas at posibleng wakas ng kanilang pagkakaibigan. Habang nahihirapan si Hyunwoo kung paano simulan ang usapan, nakita niya ang missed call mula sa asawa niya. Sa sandaling iyon, naalala niyang dapat niyang sunduin ang anak niya sa paaralan ngayong araw. Pagkatapos magtipon, umuwi na ang lahat at si Hyunwoo na lang ang natira. Sinabi niya sa host na kinansela na ang palabas. Sa huli, tinawag si Hyunwoo ng may-ari para bayaran ang bill. Ang pagkain ito ay nagkahalaga ng malaki at masakit sa loob ni Hyunwoo na magbayad gamit sarili niyang pera. Nang dumaan si Hyunwoo sa claw machine, naglaro siya ng ilang beses pero wala siyang nakuha. Pauwi na, nakita ni Hyunwoo na patuloy na bumababa ang presyo ng mga stocks na binili niya. Pakiramdam niya ay nawalan na ng pag-asa ang buhay. Ngunit nang maisip ni Hyunwoo ang kanyang magandang asawa na naghihintay sa kanya, hindi niya mapigilang ngumiti ng masaya. Ang pangalan ng asawa ni Hyunwoo ay Soo Jeong. Sa paningin ng ibang tao, siya ay isang mahusay na propesyonal sa trabaho. Para sa kanyang asawa, siya ay isang perpektong kabiyak. Si Soo Jeong ay isang mabuting ina rin sa puso ng kanyang mga anak. Lagi niyang alam kung paano balansihin ang pamilya at karera. Hindi lamang mahusay si Soo Jeong sa trabaho, inaalagaan din niya ang asawa at mga anak ng buong puso. Dahil dito, nagkaroon si Hyunwoo ng mainit na pamilya at perpektong asawa. Ito ang nagpasaya ng lubos kay Hyunwoo. Ang kanilang pagsasama ay hinahangaan ng lahat ng nakakakilala sa kanila. Para kay Hyunwoo, ang kanyang asawa ay parang ilaw sa kanyang buhay. Nililiwanagan niya ang lahat ng kadiliman sa paligid niya. Nang maisip ito ni Hyunwoo, agad siyang nagpadala ng mensahe sa kanyang asawa. Humingi siya ng tawad dahil nakalimutan niyang sunduin ang kanilang anak. Pagkatapos ay hinimok ni Hyunwoo ang driver na magmaneho ng mas mabilis. Pagdating sa bahay, marahang tinanong ni Hyunwoo kung galit ang asawa, pero nakatutok lang si Soo Jeong sa paglilinis. Tila hindi niya ito pinansin. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Hyunwoo sa kwarto. Nakita niya ang anak na hawak ang cellphone ng asawa, naglalaro. Agad niyang kinuha ang telepono at sinabihan si Jeon-soo na matulog na. Bigla na lang may notification ang cellphone ni Soo Jeong. Isang lalaking nagngangalang Michael ang nag-text sa kanya. Hiniling nito na magkita sila sa hotel sa Sabado. Nang makita ni Hyunwoo ang mensaheng ito, gumuho ang kanyang damdamin. Sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang isiping pinagtaksilan siya ng asawa. Bigla, tumakbo si Jeon-soo para kunin ang telepono pero nakatayo lang si Hyunwoo. Hindi siya makapaniwala sa katotohanang nangyayari. Bumagsak si Hyunwoo at naupo, umiinom. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang asawa. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Hyunwoo, inaliw niya ang sarili na mali ang nakita. Tiningnan niya ang natutulog na asawa, pilit pinipigilan ang pag-aalinlangan. Ngunit sa huli, hindi niya napigilan ang palihim na kunin ang telepono ng asawa. Sa sandaling ito, naalala ni Hyunwoo na hindi niya alam ang password, kaya naisip niya ang mga diskarte ng mga secret agent sa pelikula. Pwede silang gumamit ng pulbos para makita ang mga fingerprint. Matapos ang ilang pagsubok, napagtanto ni Hyun ang isang bagay. Lahat ng nasa pelikula ay kathang-isip lang pala. Napilitan si Hyunwoo na hanapin ang anak para hilingin na buksan ang telepono. Hindi inaasahan, sinabi ni Jeon-soo na pinalitan na ang password. Nang marinig iyon, lalo pang nagduda si Hyunwoo. Kinabukasan, iniisip pa rin niya ito. Samantala, naghahanda pa rin si Soo Jeong ng almusal para sa asawa at anak. Sinabi niya kay Hyunwoo na may party ang kumpanya niya ngayong gabi, kaya medyo malilate siya. Pagkatapos, nag-ayos si Soo Jeong at naghanda ng umalis. Ang binhi ng pagdududa ay tumubo na sa puso ni Hyunwoo. Kahit anong gawin ng asawa niya, pinaghihinalaan niya. Nang ihatid ni Hyunwoo ang anak sa paaralan, parang wala siya sa sarili. Itinapon pa niya ang bag ng anak sa tambak ng basura. Nang maghintay ng bus si Hyunwoo at ang kanyang anak, pinuri siya ng mga ina ng ibang estudyante bilang mabuting lalaki dahil araw-araw niyang hinahatid ang anak sa paaralan. Nang marinig ni Hyunwoo ang papuri ng lahat, naisip niya sa sarili na bagamat hindi siya perpektong asawa, wala namang dahilan si Soo Jeong para ipagkanulo siya. Tiyak na masyadong nag-iisip lang si Hyunwoo. Para malaman ang tunay na saloobin ng kanyang asawa, hinanap ni Hyunwoo ang kanyang matalik na kaibigan na si Jonggi. Dahil abogado siya, marami siyang karanasan sa damdamin ng tao. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng kanyang asawa, patuloy pa rin nanliligaw si Jonggi sa ibang mga babae. Gusto malaman ni Hyunwoo kung bakit nagtataksil pa rin ang mga kasal na babae sa kanilang mga asawa. Mahinahon na sumagot si Jonggi na ang dahilan ay dahil walang silbi ang mga asawa. Nang marinig iyon, umiti si Hyunwoo, ngunit sumakit ang kanyang puso. Nang hapon na yon, nagsagawa ng pulong ang istasyon ng TV para talakayin ang bagong proyekto. Napagpasyahan nilang gumawa ng palabas tungkol sa paksa ng pangangalo niya. Nang marinig ni Hyunwoo ang masigasig na mga opinyon ng lahat, nakaramdam siya ng matinding sakit. Hindi maintindihan ng lahat kung ano ang problema niya. Para mabawasan ang tensyon, nagsinungaling si Hyunwoo na may kaibigan siyang nakadiskubre ng chat ng asawa sa ibang lalaki. Hiniling ng lalaking iyon na magkita sila sa hotel.
Sa nilalaman ng mensahe, gusto ni Hyun Woo malaman kung gaano nakalayo ang relasyon nila. Sa usaping ito, magkaiba ang pananaw ng mga lalaki at babae. Sa huli, mainit na nagtalo sina Min Jae at Boyoung dahil sa hindi pagkakasundo. Hindi rin alam ni Hyun Woo kung ano ang gagawin. Nang gabing iyon, nalulungkot si Hyun Woo kaya inanyayahan niya si Min Jae na uminom kasama niya. Nakita ni Min Jae na may iniisip siya, ngunit alang-alang sa dignidad, tumanggi pa rin si Hyun Woo na pag-usapan ang tungkol sa kanyang asawa. Sa daan pauwi, nakita ni Hyun Woo si Soojeon. Mabilis siyang nagtago para obserbahan ang kilos ng asawa, pero nasira ang pagkakataon niya dahil kay Jeongi. Nakita rin ni Soojeon ang kanyang asawa na nakatayo sa kabilang dako. Matapos makipag-usap at bumati ng ilang pangungusap, agad isinama ni Jeongi ang kanyang bagong kasintahan sa pribadong date. Tinanong ni Hyun Woo si Soojeon kung bakit siya nandoon. Mahinahon na sumagot si Soojeon na sinabi niya sa asawa noong isang araw na may lakad siya kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos, humawak si Soojeon sa braso ni Hyun Woo para umuwi ng magkasama, pero itinulak niya ito at nagtanong kung kailangan bang magsuot ng sexy para sa kaibigan. Bago pa makapaliwanag si Soojeon, nagsinungaling si Hyun Woo na may trabaho sa opisina at umalis. Pagdating ni Hyun Woo sa kumpanya, tiningnan niya ang mga dokumento tungkol sa pangangalo niya sa bagong plano. Sa isip ni Hyun Woo, paulit-ulit na lumilitaw ang mga eksena ng pagkakita niya sa mga mapagmahal na mensahe ng kanyang asawa. Lahat ng bagay na ito ay lubhang nagpasakit sa kanya. Sa sandaling iyon, may tumawag kay Hyun Woo. Lumabas na si Boyoung pala ito. Matapos ang kanyang diborsyo, madalas siyang natutulog sa kumpanya. Pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa relasyon ng mag-asawa. Tinanong ni Hyun Woo kung bakit pinili ni Boyoung na magdiborsyo. Simpleng sumagot siya na wala na siyang pagmamahal. Hindi talaga maintindihan ni Hyun Woo ang ganitong pag-isip. Para sa kanya, ang kasal ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Maraming taon nang magkasama ang mag-asawa, kaya hindi nila laging mapapanatili ang damdamin tulad ng sa simula. Kahit mawala ang damdamin, dapat magsama ang mag-asawa hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Naniniwala si Boyoung na ang mga babae ay laging naghahanap ng romantikong pag-ibig. Nang marinig ang mga salitang ito, nakaramdam si Hyun Woo ng kaunting pagkakasala. Agad siyang tumakbo pauwi para maghanap ng ebidensya ng pangangalo niya ng kanyang asawa. Gusto ni Hyun Woo na harapin siya ng direkta. Nang makita ni Hyun Woo ang kanyang asawa na bumibili ng bagong set ng panloob, agad niyang inugnay ito sa mga dokumento ng pangangalo niya na nakolekta sa istasyon ng TV. Ngayon, tila nakakita si Hyun Woo ng ebidensya na nililinlang siya ng kanyang asawa, kaya pumasok siya sa silid at malakas na tinanong kung sino ang lalaking nakikipagkita kay Soojeon sa hotel. Pero imahinasyon lang niya yon. Hindi pa rin alam ni Hyun Woo kung paano magsalita ng tuwiran. Kinabukasan, muling nakipagkita si Hyun Woo kay Jeongi. Nang makita ang pag-aalinlangan ng kaibigan, inakala ni Jeongi na nahuli si Hyun Woo na nanloloko. Si Jeongi ay bihasa sa larangan ng pag-ibig. Agad niyang tinulungan ang kanyang matalik na kaibigan na gumawa ng plano pero walang interes si Hyun Woo doon. Gusto lang niyang malaman kung paano dapat tumugon ang isang lalaki kapag nalaman niyang nanloloko ang kanyang asawa. Hindi inaasahan, kung panaginip lang ni Jeongi na nanloloko ang kanyang asawa, sisipain niya ito sa sahig. Gayunpaman, si Jeongi mismo ay hindi tapat sa kanyang kasal. Galit na galit si Hyun Woo sa kaibigang ito na mahilig mangaliwa. Gusto na lang niyang suntukin si Jeongi hanggang mamatay. Nang gabing iyon, nag-scroll si Hyun Woo sa kanyang contact list. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala siyang mapagkakatiwalaan. Tutal, ang pagiging pinagtaksilan ay hindi naman dapat ipagmalaki. Nang malungkot na umuwi si Hyun Woo, nalaman niyang bumisita ang kanyang ina. Nakita niya ang kanyang ina na pinahihirapan ng asawa, pero mahinahon pa rin si Soojeon. Sa harap ng mapanghamon na kilos ng ina sa asawa, hindi alam ni Hyun Woo ang gagawin. Pero madali lang naresolba ni Soojeon ang lahat. Nang makitang napakahusay ng asawa, naisip niyang mali ang pagdududa niya rito. Matapos ihatid ang ina, sinabi ni Soojeon na kailangan niyang mag-overtime sa trabaho. Hindi masyadong nag-isip si Hyun Woo. Hinimok niya ang anak na matulog mag-isa. Nang makita ang maruming pinggan, naawa siya sa asawa kaya naglinis siya ng bahay. Pero nang bumaba siya para mamili, aksidente niyang nakita ang isang nakasisirang eksena. Nakaupo si Soojeon sa kotse ng estranghero na dumadaan sa kanya. Pagkababa niya ng kotse, magkahawak kamay silang dalawa. Parang medyo malabo ang eksena sa harap niya. Nakatayo si Hyun Woo na tulala. Ang isip niya ay ganap na walang laman sa sandaling iyon. Pagka-uwi ni Hyun Woo, uminom siyang mag-isa. Ang eksena kanina ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Nang makita ni Hyun Woo ang larawan ng kanilang pamilya, parang libong kutsilyo ang tumarak sa kanyang puso. Pinanood niya muli ang video ng kasal. Tumulo na lang ang luha sa mga mata ni Hyun Woo. Nang marinig muli ang mga panata nila sa kasal, hindi niya maintindihan kung ano ang mali niyang nagawa at bakit napaka-unfair ng tadhana. Ininom ni Hyun Woo ang huling lagok ng alak, saka naglakas loob na mag-post online. Gusto ni Hyun Woo na humingi ng tulong sa mga netizens. Isinulat niya na sa loob ng 3 araw, ipagkakanulo siya ng asawa, kaya umaasa siyang sasabihin ng lahat kung ano ang dapat gawin. Nalasing si Hyun Woo at nahulog sa isang panaginip. Sa panaginip, ang kanyang magandang asawang si Soojeon ay tumakbo sa kanya dala ang mga bulaklak. Ngunit nang yakapin sana ni Hyun Woo ang kanyang asawa, tumakbo ito palayo sa kanya. Hindi pinansin ni Soojeon ang damdamin ni Hyun Woo at tumakbo diretsyo sa ibang lalaki at siya ay walang magawa kundi panoorin ito. Sa sandaling iyon, bigla siyang nagising. Bagamat si Soojeon pa rin ang kanyang maalamang asawa, naniniwala si Hyun Woo na ipinagkanulo siya nito.
Ang dahilan kung bakit normal pa rin ang kilos ni Sujon ay dahil takot siyang madiskubre ng kanyang asawa. Gusto ni Hyun-woo na malaman kung sino ang lalaking iyon. Sa oras na ito, 2 araw na lang bago makipagkita si Sujon sa misteryosong lalaki. Ngayong araw, pumunta si Hyun-woo sa kumpanya. Ang bagong programa sa TV ay tumatalakay sa paksa ng kasal at pangangalo niya. Masigasig na nagtalakayan ang mga kasamahan. Tanging si Hyun-woo lamang ang hindi makapag-concentrate. Nang marinig ni Hyun-woo ang salitang pag-ibig, bigla siyang nagalit at sumigaw. Pinagtanggol ni Hyun-woo na hindi dapat gamitin ang pag-ibig para bigyang katwiran ang pangangalo niya. Idiniit niya na ang pangangalo niya ay isang krimen. Nang makita ng mga kasamahan si Hyun-woo na nababalisa, lahat sila ay tumingin sa isa't isa sa pagkalito. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Hyun-woo. Nagtrending pala ang artikulong na i-post niya kanina. Maraming nagkomento ng mga netizen. Pinayuhan ng ilan si Hyun-woo na magdiborsyo. May mga babae rin na nag-isip na kasalanan niya yon. Pinayuhan siya ng ilang mabubuting netizen na magpakatatag. May isang hindi nagpapakilalang account na tumawag sa kanya na duwag. Libo-libong komento ang lumitaw pero isang komento ang partikular na nakakuha ng pansin ni Hyun-woo. Pinayuhan siya nitong manatiling kalmado dahil ang pag-book ng hotel ay hindi nangangahulugang pangangalo niya. Kaya kailangan munang mag-imbestiga ni Hyun-woo bago gumawa ng konklusyon. Kung talagang nanloko ang asawa niya sa unang pagkakataon, maaari niyang payuhan itong itigil ang pagkakamali. Naramdaman ni Hyun-woo na may katuturan ang sinabi ng tao. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili niya. Sa oras na yon, pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan ang konsepto ng pangangalo niya. Nagdulot ito ng mainit na debate sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan. Karamihan sa mga lalaking kasamahan ay nag-isip na kung walang matalik na relasyon, hindi ito pangangalo niya. Sa kabaligtaran, ang mga babaeng kasamahan ay nag-isip na kahit pag-isip lang ng hindi tapat ay pangangalo niya na. Ang emosyonal na pangangalo niya ay itinuturing ding isang malubhang pagtataksil. Nang marinig iyon, nakaramdam ng matinding sakit si Hyun-woo. Pagkatapos ng pagpupulong, naalala ni Hyun-woo ang mga komento ng mga netizens. Nagpasya siyang siyasatin muna ang karelasyon ng kanyang asawa. Samantala, natapos na kumain si Min-jae at Bo Yaung at naghahanda ng bumalik sa kumpanya. Matalino namang napansin ni Bo Yaung na nakaupo si Sujon sa tapat nila. Papunta na sana si Min-jae para bumati ng may kakaibang lalaki na umupo sa tabi ni Sujon. Masayang nag-uusap ang dalawa na para bang magkakilala ng matagal. Dahil gusto ni Min-jae na asarin ang kasamahan, agad niyang kinuhanan ng litrato ang eksena at ipinadala kay Hyun-woo. Sa oras na yon, kasisimula lang mag-log in ni Hyun-woo sa social media. Gusto niyang gamitin ito para makilala ang kalaguyo ng kanyang asawa. Bigla namang nakatanggap si Hyun-woo ng mensahe mula kay Min-jae. Sabi niya may iba pang nakikipag-date si Sujon. Naglagay din siya ng malinaw na larawan. Nakita ni Hyun-woo ang litrato at natigilan sa kinatatayuan. Nang bumalik si Min-jae at Bo Yaung sa kumpanya, patuloy na nagbibiro si Min-jae tungkol sa bagay na ito. Napakagwapo raw ng ibang tao. Sa hindi inaasahan, galit na tumayo si Hyun-woo at umalis. Agad siyang hinabol ni Min-jae at tinanong. Sa huli, inihayag ni Hyun-woo na maaaring nanloloko ang kanyang asawa. Galit na galit si Min-jae nang marinig iyon. Bago pa man makapagsalita si Hyun-woo, nag-aalala na si Min-jae para sa kanya. Nanumpa siyang hulihin niya ang lalaki at bubugbugin ito. Pagkatapos magdidiborsyo si Hyun-woo kay Sujon. Ngunit nang marinig ni Hyun-woo ang salitang diborsyo, nag-atubili pa rin siya at hindi makapagdesisyon. Alam niyang mahal na mahal pa rin ng kanyang puso ang kanyang asawa, ngunit nadama ni Min-jae na mahirap tanggapin ito. Sinabi niya kay Hyun-woo na ang panloloko ng lalaki at babae ay hindi pareho. Ang mga lalaki ay nanloloko dahil sa pagnanasa, habang ang mga babae ay dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Kapag ang isang babae ay nanloko na, hindi na niya gustong iwanan ang kanyang karelasyon. Ngunit hindi pa rin makapagdesisyon si Hyun-woo. Nang makita yon, sarkastikong sinabi ni Min-jae na kung gayon, dapat lamang itong baliwalain ni Hyun-woo at itigil ang pagtatanong tungkol dito. Sa totoo lang, hindi naman ito gaanong problema at napakaganda ng ginawa ni Hyun-woo. Hindi rin masama ang kanyang positibong pag-isip. Nang marinig yon, nagalit si Hyun-woo at hinawakan ang kwelyo ng isa. Ngunit hindi natakot si Min-jae na manahimik. Sinabi niya kay Hyun-woo na tanungin ng direkta ang kanyang asawa. Sa wakas, iminungkahi ni Min-jae na kung hindi maglakas loob si Hyun-woo na tanungin ang asawa niya, maaari siyang kumuha ng tik-tik. Nang gabing iyon, lihim na nagtungo si Hyun-woo sa opisina ng tik-tik, ngunit hindi siya naglakas loob na pumasok ng matagal. Tahimik na tumakbo si Hyun-woo sa banyo at tinawagan ang tik-tik. Sa hindi inaasahan, nasa katabing silid lang pala ang tik-tik. Medyo nakakahiya ang usapan ng dalawa pero napaka-professional ng tik-tik na ito. Sa isang sulyap ay nalaman niya na gusto ni Hyun-woo na imbestigahan ang panlalaki ng asawa. Pagkatapos nito, nalaman ng tik-tik ang sanhi ng sitwasyon at nagsimulang magbigay ng presyo. Sinabi niya na malapit nang malinawan ang bagay na ito. Kahit ganoon, hindi pa rin mapakali si Hyun-woo. Hinanap niya si Joon-gi para pag-usapan ito. Nang magkita ang dalawa, agad na kumuha si Joon-gi ng aparato para suriin kung siya ay binubugbog ng kanyang asawa. Nagulat si Hyun-woo nang makitang araw-araw, kailangan ni Joon-gi na makipagtapatan sa kanyang asawa. Lagi siyang sinusubaybayan ng kanyang asawa at hindi siya komportable. Pero wala namang pakialam si Hyun-woo sa mga kasanayan ni Joon-gi sa panliligaw. Sa pagkakataong ito, isa lang ang gusto niyang itanong. Kung nakaliwa ang asawa, tiyak ba napipiliin niya ang diborsyo? Ang sagot ni Joon-gi ay nagpawala ng pag-asa kay Hyun-woo.
Kapag nangaliwa ang asawa, ang diborsyo ay wala sa kamay ng asawang lalaki, kundi sa kung handa bang iwan ng babae ang karelasyon para bumalik sa pamilya. Kapag natagpuan ng babae ang gusto niya, mas matapang sila kaysa sa mga lalaki. Umuwi si Hyunwoo na sugatan ng puso. Nagkunwari siyang walang nangyari. Nang makita ni Hyunwoo si Seo na patuloy na nagte-text, kalmado niyang tinanong tungkol sa nakita ni Minja na kumakain siya kasama ng estranghero. Mabilis na sumagot si Soojeon na ang taong iyon ay kasamahan lang sa trabaho. Ngunit hindi na kontento si Hyunwoo. May gusto pa siyang itanong. Mabilis na sumagot si Soojeon at walang nabunyag na butas, kaya sumuko na lang si Hyunwoo. Kinabukasan nang pumasok sa trabaho si Hyunwoo, naging kakaiba ang kapaligiran. Nang malaman ni Minja ang kwento ni Hyunwoo, nagalit at nag-alala siya. Naging balisa rin siya na nagparamdam sa mga kasamahan na kakaiba. Ang pulong ay para talakayin ang bagong programa ng TV, pero tungkol sa pangangalo niya ang nilalaman. Lalo pang naawa si Minja sa kanyang kasamahan. Nang makitang walang magawa si Hyunwoo, nawalan na rin ng gana ang lahat sa pulong. Pagkatapos ng pulong, biglang naalala ni Hyunwoo na ika-8 anibersaryo nila ngayon. Pumili siya ng espesyal na regalo, kwintas na hugis bituin, dahil gusto raw ni Soojeon ang mga bituin. Dapat sana'y masaya ang anibersaryong ito, ngunit nasira ng isang kahina-hinalang mensahe. Si Hyunwoo ay nakaupo ng malungkot na umiinom mag-isa. Binuksan niya ang phone para tingnan ang post tungkol sa pambababae ng asawa. May nagpayo kay Hyunwoo na kumuha ng ebidensya at magsampa ng diborsyo. Ang iba'y nagpayo na alamin ang dahilan para mailigtas ang kasal. May naglaan pa ng pwesto para tumalon sa ilog. Handa siyang tumalon sa tubig kasama si Hyunwoo. Patuloy na hinihikayat ng mga netizen si Hyunwoo. Gusto rin nilang i-update niya ang sitwasyon. Ang isyong ito ay nakakuha ng malaking atensyon. Marami ang naghihintay sa susunod na post ni Hyunwoo. Gusto nilang malaman ang magiging hantungan ng dalawa. Sa sandaling yon, lumapit si Boyeong at umupo sa harap ni Hyunwoo. Pinag-usapan nila ang 25th anniversary ni na Director Park at asawa. Ipinahayag ni Hyunwoo ang paghanga niya sa mag-asawa. Sabi ni Boyeong, tumitibay ang pagsasama sa paglipas ng panahon at di na mapaghihiwalay. Kaya nga tinatawag itong kasal. Pauwi na, bigla tanong ni Hyunwoo kung ano ang 8 taong pagsasama. Sumagot si Boyeong na ito ay isang goma na kasal. Ang kasal sa panahong ito ay parang goma dahil hindi ito masisira kahit gusto mo. Nang marinig yon, tila may naintindihan si Hyunwoo. Tumakbo siya sa cake shop para bumili ng cake para kay Soojeon. Pagkatapos, naghanda rin siya ng isang bungkos ng mga lobo. Gusto ni Hyunwoo na bigyan ng romantikong sorpresa ang kanyang asawa. Sabay nito, gusto rin niyang magkaroon ng pagkakataong makausap pa si Soojeon. Sa daan pa uwi, puno ang isip niya ng mga larawan ng magandang mukha ng asawa. Umaasa si Hyunwoo na makumpirma niya ang damdamin nila para sa isa't isa. Kung makakalimot si Hyunwoo sa duda na nanloloko ang asawa, maaari silang maging masaya muli. Pero malupit ang katotohanan. Umuwi si Hyunwoo na puno ng pag-asa pero walang tao sa bahay. Agad na tinawagan ni Hyunwoo si Soojeon. Dinadala pala niya ang anak nila sa birthday party ng kaklase nito. Ngayong gabi, hindi uwi ang dalawa. Nawala ang sigla ni Hyunwoo at gusto niyang may ipahiwatig pero hindi niya nagawang sabihin. Inilabas niya ang mga lobo sa kanyang kamay. Hindi pala naalala ni Soojeon na ngayon ang ika-8 anibersaryo ng kanilang kasal. Nag-isa si Hyunwoo na nagsindi ng kandila. Hindi masabi ang sakit na nararamdaman niya. Habang naguguluhan si Hyunwoo, ipinadala ng pribadong investigador ang resulta. Galit na balak niyang tapusin ang lahat pero nag-alinlangan siya nang makita ang dokumento. Hindi kayang harapin ni Hyunwoo ang pagtataksil ng kanyang asawa. Ayaw niyang wakasan ang 8 taong pagsasama nila. Takot si Hyunwoo na kapag binuksan niya ito, hindi na sila magiging masaya tulad ng dati. Sa huli, tahimik na binura ni Hyunwoo ang mensahe. Puno ng kawalan ng pag-asa, bumalik siya sa claw machine. Matagal na niyang libangan ito pero parang gustong-gusto siyang biruin ng tadhana. Ang teddy bear ay natigil sa labasan. Galit na sinipa ni Hyunwoo ang makina. Gusto niyang kunin ang teddy bear na sa kanya naman talaga. Sa sandaling yon, dumating ang may-ari. Ipinaliwanag niya na gusto lang kunin ang teddy bear pero pinigilan siya ng may-ari. Sinabi niya na sa 8 taon, kumuha siya ng teddy bear nang hindi nandadaya. Ang nagastos niya sa mga teddy bear ay sapat na pambili ng makina pero tumanggi pa rin ang may-ari. Sumigaw si Hyunwoo ng pagkalakas-lakas. Kung alam niya lang, bakit pa siya sumunod sa patakaran ng paghulog ng barya para sa teddy bear. Maya-maya lang, bigla na lang bumagsak si Hyunwoo. Sumigaw lang siya para maibsan ang sama ng loob sa kanyang puso. Pagkatapos, umuwi si Hyunwoo at in-update ang kanyang post na pagpasyahan niyang 3:00 ng hapon, pupunta siya sa hotel para mahuli ang kanyang asawa na nanloloko. Sa oras na ito, 10 oras na lang ang natitira bago pumunta si Soojeon sa kanyang date. Si Hyunwoo ay gumawa na ng panghuling desisyon. Malapit na ring matapos ang bagyo na ito. Ito ay katotohanang ayaw tanggapin ng sinumang lalaki. 8 oras na lang ang natitira. Ang asawa ni Hyunwoo ay pupunta sa hotel para makipagkita sa misteryosong lalaki. Sa sandaling yon, biglang tumunog ang telepono ni Hyunwoo. Nalaman niyang umani ng maraming atensyon mula sa mga netizen ang kanyang naunang post. Isang lalaki ang galit na nagsabing hindi dapat patawarin ni Hyunwoo ang kanyang asawa. Samantala, ang mga babaeng account ay nagbigay ng iba't ibang opinyon. May nagsabi na papawirin ang lahat sa kalaunan. May ilan na nagbigay ng suporta kay Hyunwoo. May mga nagmungkahi rin na gumamit siya ng legal na paraan para protektahan ang sarili. Kabilang sa mga ito, isang tao ang nagbigay ng pinakanakatuon na mungkahi.
Naisip niya na ang pakikipaglaban ay makakatulong, pero sa totoo lang, walang nagbago. Sa gitna ng mga positibong payo mula sa netizens, sobrang gulo ng isip ni Hyunwoo. Sa harap ng libu-libong opinyon, hindi niya alam kung ano ang tama. Malungkot na binitawan ni Hyunwoo ang lobo na dapat ay para sa kanyang asawa. Pagkatapos, naghugas siya ng mukha para kumalma. Sa kanyang isipan, naalala ni Hyunwoo ang mga sinabi ng mga netizens. Gusto niyang subukan muli para sa kaligayahan ng kanyang anak. Sa oras na yon, nakauwi na si Soojeon. Kumakain ang buong pamilya ng almusal tulad ng dati. Pagkatapos kumain, nag-makeup si Soojeon, naghahanda para lumabas. Tinanong ni Hyunwoo bakit siya nag-ayos ng todo pero hindi niya napansin ang kakaiba. Habang naghahanda si Soojeon umalis, gusto sana siyang pigilan ni Hyunwoo. Pero ginamit ni Soojeon ang dahilan na malalate na siya para makaalis agad. Sa sandaling ito, si Hyunwoo ay natatakot at hindi mapakali. Nang dalhin ni Hyunwoo ang kanyang anak sa paaralan, mainat niyang tinanong si Joonso kung sakaling maghiwalay ang kanyang mga magulang, sino ang pipiliin niyang sundan. Pero umaasa si Joonso na hindi kailanman maghihiwalay ang kanyang mga magulang. Naramdaman niya ang kakaibang kilos ng kanyang ama kamakailan, kaya inaliw niya itong kung masyadong nakaka-stress ang trabaho, dapat siyang magpahinga. Pagkatapos, binigyan din ni Joonso ang kanyang ama ng lollipop. Balak niya sana itong ibigay sa isang babaeng kaklase. Pinalakas ni Joonso ang loob ng kanyang ama na anumang problema ang harapin, dapat niyang pagtagumpayan ito. Nakita niyang matalino ang anak, hindi mapakali ang puso ni Hyunwoo. Gayunpaman, kailangan pa ring magpatuloy ni Hyunwoo sa trabaho. Ang matagal nang inihanda na programa ay magsisimulang mag-film ngayon, pero nag-alala si Minja nang makita si Hyunwoo sa opisina. Hinila ni Minja si Hyunwoo palabas at sinabing pupunta si Soojeon sa hotel para makipagkita sa ibang lalaki, pero nagtatrabaho pa rin si Hyunwoo. Umaasa si Minja na makakausap niya ng malinaw ang kanyang asawa. Kung talagang hindi mailigtas ang kanilang kasal, kailangan din bugbugin ni Hyunwoo ang kabit para mailabas ang galit. Pero dahil sa anak niya, ayaw ni Hyunwoo na gawing mas magulo pa ang sitwasyon. Kahit sinubukan ni Minja ang lahat para aliwin siya, naramdaman pa rin ni Hyunwoo na wala siyang magawa hanggang sa mababaliw. Nakatayo lang siya sa bakuran at sumisigaw ng malakas. Sa oras na yon, 5 oras na lang ang natitira bago pumunta si Soojeon sa kanyang lihim na date. Sa pulong, pinag-usapan ng lahat ang tungkol sa shooting ngayong araw. May kasamahan na nagsabi na may viral na post online tungkol sa panlalaki ng isang asawang babae. Nagulat si Hyunwoo nang makita ito. Pinag-usapan din ng lahat kung ano ang gagawin nila kung makaharap sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Minja bubugbugin niya ang lalaki, pero paano kung malakas din pala ito? Sabi naman ng isa pang kasamahan na kailangan ng kalmado sa ganitong sitwasyon. Iimbestigahan niya ang impormasyon ng pamilya ng lalaki, tapos kukontakin niya ang pamilya nito. Mawawalan ng puri ang lalaki dahil doon. Para kay Boyeong, hindi magandang solusyon ang ganyang pamamaraan. Ang pinag-uusapan ng lahat ay haka-haka lamang. Paano kung walang balak maghiganti ang poster, kundi gusto lang niyang iligtas ang kanyang pagsasama? Kung susundin ng may-ari ng post ang paraan ng lahat, ang hantungan niya ay diborsyo lamang. Sa pagkakataong ito, napagdesisyonan nilang anyayahan ang may-ari ng post na lumahok sa programa. Labis na nag-alala si Hyunwoo nang marinig iyon. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Minja. Sinabi ni Hyunwoo na siya ang taong nag-post nito. Agad na pinigilan ni Minja ang mga kasamahan na tawagan ang may-ari ng post. Pagkatapos ng pulong ng team ni Hyunwoo, dumating si Ara, asawa ni Jeongi, sa istasyon ng TV. Nagdahilan siyang binibisita ang asawa, pero talagang minomonitor niya si Jeongi. Lumabas na inanyayahan pala ng istasyon si Jeongi bilang espesyal na tagapayo sa programa. Hindi lang siya makapagbigay ng legal na tulong, magaling din siya sa mga diskarte sa pambababae. Dapat mag-film si Jeongi ngayon, pero habang nagkikita ang lahat, hinanap niya ang kanyang kabit. Nagsinungaling si Hyunwoo na lumabas para bumili ng gamot. Pagkatapos, tinawagan niya si Jeongi na bumalik agad. Maya-maya, nasa kumpanya na si Jeongi. Dahil sa husay ng pag-arte, nilinlang niya ang asawa niya. Nagpakita ng paghamak si Hyunwoo nang linlangin ni Jeongi ang asawa. Nagsanib ang dalawa para hikayatin si Ara na umalis. Mas nakaramdam ng kasiguraduhan si Jeongi. Gayunman, ikinagalit ni Hyunwoo ang aksyong ito. Inisip niya kung ano ang nangyayari sa kanya. Pinagalitan niya si Jeongi bilang gago dahil walang pagsisisi sa pagtataksil. Naisip ni Hyunwoo na dapat turuan ng leksyon ang taong ganoon. Si Jeongi ay napagalitan at wala siyang naintindihan. Sinabi pa niya kay Hyunwoo, hindi mo rin ba ipinagkanulo ang asawa mo? Hindi na talaga ito kayang tiisin ni Hyunwoo. Pinagtibay niya na hindi niya ipagkakanulo ang kanilang kasal at si Soojeong ang nanloko. Nanatiling tahimik si Jeongi, hindi alam ang sasabihin. Masakit sa loob na nagtago si Hyunwoo sa isang sulok para manigarilyo. Biglang dumating si Boyeong. Sinabi niya kay Hyunwoo na hinahangaan niya ang ginawa ni Ara. Nanloko rin dati ang asawa ni Boyeong pero hindi siya kasing tapang ni Ara. Dahil ayaw masaktan, hindi man lang siya naglakas loob na hanapin ang katotohanan. Sa huli, nagdiborsyo si Boyeong nang walang linaw. Ngayon, labis siyang nagsisisi. Pagkarinig ni Hyunwoo nito, natahimik siya at nag-isip ng mabuti. Kinuha ni Hyunwoo ang candy na bigay ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng lakas ng loob. Sa oras na iyon, 1 oras na lang bago dumating si Soojeong sa hotel. Muling binasa ni Hyunwoo ang mga komento ng mga netizen. Kabilang sa mga ito ang isang komento mula sa palayaw na Tuna Sara. Muli itong nakapukaw ng atensyon ni Hyunwoo. Isinulat ni Tuna Sara na hindi malulutas ng karahasan ang problema.
Hindi nito mapapanumbalik ang asawa o ang kaligayahan ng pagsasama. Kung mahal pa ni Hyunwoo ang asawa, sabihin na mas mahal niya ito kaysa sa ibang lalaki. Sa wakas, tumayo si Hyunwoo at nagpa siyang huwag nang magtago. Ngayon, kailangan niyang harapin ang malupit na katotohanang dating iniiwasan. Matapos ipasa ang tungkulin sa pagsasapelikula sa kasamahan, agad siyang pumunta sa hotel. Tumakbo sina Jeongi at Minjae para bigyang lakas si Hyunwoo. Tinanggal pa ni Minjae ang kanyang vest para isuot niya. Pagkatapos makatanggap ng suporta, agad siyang nagmaneho patungo sa hotel. Isang nakakagulat na paghuli sa pangangalo niya ang malapit nang mangyari. Ito ang eksena ng paghuli sa nanlolokong asawa na yumanig sa buong Korea. Ipinagdasal ni Hyunwoo na sana'y hindi dumating ang kanyang asawa. Hinawakan niya ang cellphone para i-record ang buong proseso ng paghuli. Sabik na naghihintay ang mga netizen. Sinabihan nila si Hyunwoo na mag-livestream para mapanood ng lahat. May nagsabi sa kanya na bugbugin hanggang mamatay ang kabit. May mga tumawag sa kanya na duwag. May ilan pang nangutya na may asawa pala ang katulad ni Hyunwoo. May mga taong tahimik lang na naghihintay ng resulta. Balak ni Hyunwoo hingin ang numero ng kwarto ng kabit pero tinanggihan siya dahil sa seguridad. Nag-aalala si Minjae ng todo dahil mainit ang usapan ng mga netizen. Lahat ay nag-aangkin na sila'y saksi. May nagsabi na binugbog ni Hyunwoo ang kabit hanggang na ospital. May chismis naman na binubugbog niya ang kanyang asawa. Mabilis kumalat ang mga chismis. Ang mga katang-isip na kwento ay tunog totoo na. Hindi na nakatiis si Minjae. Iniwan niya ang trabaho at tumakbo sa hotel para suportahan si Hyunwoo. Sa oras na ito, lahat ng Koreanong netizen ay sabik sa katapusan. Sa tulong ni Minjae, nakakuha ng kaunting lakas ng loob si Hyunwoo. Sa sandaling iyon, hindi siya makapasok sa elevator nang walang room card. Agad na humingi ng tulong si Minjae sa mga netizen. Sinabi sa kanila ng isang babae na kailangan lang mag-book ng kwarto para magamit ang elevator. Nag-atubili si Hyunwoo dahil sobrang mahal ng mga kwarto tuwing weekend. Pero ngayon, hindi na importante ang pera. Agad hinatak ni Minjae si Hyunwoo para mag-book pero sinabi ng receptionist na puno na lahat ng kwarto. Nagalit si Minjae at nagdabog na nagdulot ng eksena. Ang galaw na ito ay nakakuha ng pansin ng mga tao sa paligid. Lahat ay tumingin sa kanila ng may mapanghusgang mga mata. Hindi nila maintindihan bakit ganoon umasta ang dalawa sa gitna ng araw. Pinag-uusapan ni Minjae at Hyunwoo ang susunod na plano. Matagumpay din na na-interview ng film crew ang bisita. Siya ang kliyente ni Hyunwoo. Narinig ni Jeongi ang ilang pangungusap at agad nahulaan ang sitwasyon. Pinagtaksilan ng asawa niya ang bisita. Hinulaan ni Jeongi na regalo ng asawa ang suot niya dahil mapurol ang kulay at hindi kasya. Bukod dito, ang pagsuot niya ng damit sa ilalim ay nagpapakitang hindi siya mahilig maghiking. Marahil ang kasuotang ito ay regalo lang ng asawa para bawasan ang guilt at ginamit din niya ang dahilan ng hiking para manloko. Tinanggihan ni Boyaong ang pagsusuring ito. Ngunit ang mga sagot sa mga sumusunod na tanong ay tulad nga ng hinala ni Jeongi. Madalas pumunta sa hiking ang asawa ng bisita. Kahit pinaghihinalaan niya ang bisita, bilang lalaki, hindi pa rin niya kayang tanungin ang kanyang asawa. Nang tanungin ni Jeongi kung gusto ng bisita ang diborsyo, pareho ang sagot niya kay Hyunwoo. Hindi madali ang diborsyo. Para sa kaligayahan ng anak, gusto pa rin ng bisita na kausapin ng malinaw ang kanyang asawa. Nang tanungin ni Jeongi kung sinubukan niyang huwag isipin ito, nakakagulat na pareho ang sagot nila ni Hyunwoo. Siyempre, hindi sila mabubuhay habang buhay na pinaghihinalaan ang kanilang mga asawa. Sa oras na yon, nakatanggap ng tawag ang bisita. May bumangga sa kotse niya. Gusto ng taong iyon makipag-areglo para malutas ang problema. Ngayong araw, nagmaneho ang asawa ng bisita para maghiking pero ang lugar ng banggaan ay sa isang hotel. Agad na nagpa siya ang film crew na sumama sa kanya sa pinangyarihan ng insidente. Sa kabilang dako, naghihintay din sina Hyunwoo at Minjae ng walang pasensya. Lampas 3:00 na ng hapon pero hindi pa rin lumitaw si Sujong kasama ang kanyang lover. Dahil dito, lubos na natuwa si Hyunwoo. Naisip niya na baka mali ang pagdududa niya sa kanyang asawa. Iminungkahi ni Minjae na tawagan niya ang kanyang asawa para itanong kung nasaan ito. Sinabi ni Sujong kay Hyunwoo na nasa isang meeting siya. Pero kapag naghasik na ng binhi ng duda sa puso, ito'y unti-unting mag-ugat at lalakas. Hindi pa rin mapigilan ni Hyunwoo ang maghinala. Sa pagkakataong ito, nakatanggap ng tawag si Minjae mula kay Boyaong. Aalis na sana ang buong crew kasama ang guest papunta sa eksena. Natatakot siyang hindi niya kakayanin ang sitwasyong ito ng mag-isa, kaya umalis na muna siya. Gayunpaman, malungkot pa rin si Hyunwoo. Patuloy siyang inaaliw ni Minjae. Dati, pinagkakatiwalaan ni Hyunwoo ang lahat ng sinasabi ni Sujon, pero ngayon hindi na siya makapaniwala. Sa huli, sinabi ni Hyunwoo kay Minjae na gawin na ang trabaho niya. Haharapin niya ito mag-isa. Dumating ang film crew sa hotel kung saan naganap ang insidente. Nang mga oras na yon, nakita nila ang asawa ng guest na kasama ang ibang lalaki. Pero bago yon, nagsinungaling siya sa asawa niya na naghiking daw siya. Naging matigas ang kapaligiran. Agad na kinunan ng film crew ang eksena ng pagkakahuli sa akto. Kung may palabas ang eksena, tiyak na magiging sikat ang programa. Sa pakiusap ng production team, pumayag ang mag-asawa na pag-usapan ito ng mahinahon. Pero hindi pa man nakakapagsalita ang duwag na asawa, sumagot agad ang nangaliwa. Hindi lang niya hindi nadama na mali ang ginawa, kundi pinagsabihan pa niya ang asawa bilang walang silbi at duwag. Kahit binanggit ng asawa ang anak, tahasang sinabi niyang hindi na niya kailangan ang bata.
Gusto lang niyang tumakas kasama ang kanyang kalaguyo. Hindi alam ng mahinang asawang lalaki ang gagawin. Nagalit si Boyong nang marinig iyon. Dali-dali siyang lumapit at sinampal ang babae. Nagulat din ang mga kasamahan na naroon. Habang hindi pa nalulutas ang insidente, nakita ni Hyunwoo ang eksena na ayaw niyang makita sa buong buhay niya. Nakita niyang hawak ni Sujun ang kamay ng lalaki papasok sa hotel. Hinigpitan ni Hyunwoo ang kanyang kamao, gustong tumakbo agad. Pero sa huli, nakahiga lang siya nang walang magawa. Pinanood lang niya ang asawa at ang lalaking iyon pumasok. Nadurog ang puso ni Hyunwoo at halos hindi makahinga. Kinuha niya ang candy na bigay ng anak niya. Naalala niya muli ang mga komento ng netizen. Sa huling sandali bago magsara ang pinto ng elevator, isinuot ni Hyunwoo ang sombrero at sumugod sa loob. Habang paakyat ang elevator, dahan-dahang lumabas ang mga tao. Sa elevator ng oras na iyon, 3 tao na lang ang natira. Nagkita rin si Hyunwoo at ang kanyang asawa. Tinanong ni Sujun ang kanyang asawa kung bakit siya nandoon. Nagsinungaling si Hyunwoo na pumunta siya roon para sa trabaho. Sa sandaling iyon, napakatahimik ng elevator na nakakatakot. Ang lalaking si Michael ay lubhang nababalisa rin. Tinanong niya kung anong palapag ang pupuntahan ni Hyunwoo. Nang marinig iyon, galit na galit si Hyunwoo. Ninakaw ni Michael ang kanyang asawa at gusto pa siyang tratuhin na tanga. Tinanong ni Hyunwoo kung ano nang ginagawa ni Michael na may room card kung pupunta sa lobby. Nakakaipit ang kapaligiran sa loob ng elevator. Tumigil na si Hyunwoo sa pagkukunwari. Inutos niya na pumasok silang tatlo sa kwarto para mag-usap. Patuloy na pinaalalahanan ni Hyunwoo ang sarili na manatiling kalmado. Gusto niyang sabihin sa asawa na mahal niya ito nang higit sa sinumang lalaki. Ngunit sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang mga salita ni Junggi. Kinuha niya ang telepono para kunan ng litrato ang dalawa bilang ebidensya. Pagkatapos, galit na pumasok si Hyunwoo sa silid. Pinigilan niya ang galit at sinabihan ang dalawa na umupo. Napayuko lang si Sujun, hindi naglakas loob na tumingin sa mata ng asawa. Ikinuwento ni Hyunwoo ang lahat ng kanyang saloobin nitong mga nakaraang araw. Mula nang matuklasan ang text ng pangangalo niya, bawat araw ay puro sakit at kawalan ng pag-asa. Nang marinig ito, kusang inamin ni Michael ang kanyang pagkakamali. Humingi siya ng tawad. Nang malaman ni Hyunwoo na may pamilya pala ang kalab, lalo siyang nagalit. Hindi makapaniwala si Hyunwoo na may asawa si Michael pero ganoon pa rin ang ginawa. Tinanong niya kung alam ito ng asawa ni Michael at agad itong itinanggi. Dahil dito, lalo pang nabaliw sa galit si Hyunwoo. Bigla niyang napansin na tinanggal na pala ng asawa ang wedding ring. Desperadong tinanong ni Hyunwoo ang kanyang asawa. Talaga bang nahulog na ang loob niya sa iba? Sa harap ng tanong ng asawa, hindi makapagsalita si Sujun, nagsalita si Michael para ipaliwanag na hindi nila balak sirain ang pamilya ng isa't isa. Sa totoo lang, gusto lang nilang masatisfy ang kanilang sariling pangangailangan. Bagamat hindi normal ang relasyon na ito, talagang mahal nila ang isa't isa. Nang marinig ni Hyunwoo ang mga kawalang hiya na salita, galit na galit siya at hindi alam ang sasabihin. Kahit paulit-ulit na sinabi ni Michael na nakaramdam sila ng guilt ni Sujun, hindi pa rin mapigil ni Hyunwoo ang galit. Hindi niya pinayagan si Michael na tawagin ang pangalan ng kanyang asawa. Tinanong niya ang kanyang asawa kung may sasabihin ito, pero sorry lang ang sinabi ni Sujun, inamin niya na kasalanan niya ang lahat. Pagkatapos noon, nanatiling tahimik si Sujun, sumigaw si Hyunwoo nang walang magawa. Dahil sa galit, nakalimutan niya ang balak na hawakan pa ang asawa. Sa halip, direktang hiningi ni Hyunwoo ang diborsyo. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis mag-isa. Bago lumabas, lumingon si Hyunwoo kay Sujun pero nakita niyang walang reaksyon nito. Galit na sinuntok niya ng malakas ang pinto. Matapos lumabas, nakatayo pa rin siya sandali. Umasa si Hyunwoo na hahabulin siya ng asawa para iligtas ang kanilang kasal, pero sa huli, kabiguan lang ang naghintay. Sa panig na ito, si Boyoung ay ikinulong sa detention center dahil binugbog niya ang asawa ng bisita. Tumayo si Min Jae sa tabi at tumawa ng nakakaaliw. Dahil diborsyado na si Boyoung, hindi siya makahanap ng guarantor. Nagboluntaryo si Min Jae na maging tagapag-alaga niya. Pagkatapos nito, masigasig siyang nagpahayag ng malalim na damdamin para kay Boyoung. Nang malaman ni na Junggi at Min Jae na natapos na ni Hyunwoo ang usapin sa kanyang asawa, agad siyang sinundo ng dalawa. Interesado sila kung paano niya hinaharap ang problema. Ngunit ang mga sinabi ni Hyunwoo ay nagpadurog sa kanilang puso. Inakala niya nalalabas ang kanyang asawa kasama niya. Naisip niya na kung mag-alok siya ng diborsyo, tatakbo si Sujun para humingi ng tawad sa kanya. Pero hindi niya ito hinabol. Pagkatapos, sabay na nag-inuman ang tatlo. Nalasing si Hyunwoo at ipinahayag ang kanyang damdamin sa dalawang kaibigan. Sinabi niya na mas minahal ni Sujun ang mayamang lalaki kaysa sa kanya. Bago humarap si Hyunwoo sa asawa, naisip na niya ang lahat. Pero nang kaharap na ni Hyunwoo ang asawa, hindi niya alam ang gagawin. Sabi ni Jonggi, walang silbi ang mga pang-alo, kaya dapat magdiborsyo si Hyunwoo. Pagkatapos, dapat siyang humanap ng babaeng mas maganda kaysa dating asawa. Mahigpit na pinayuhan ni Min Jae si Hyunwoo na huwag magdiborsyo. Dapat niyang paghigantihan ang dalawang hamak na yon. Sa anong batayan sila mabubuhay ng masaya? Hindi talaga dapat payagan ni Hyunwoo na mamuhay silang mapayapa. Habang nagtatalo ang dalawang kaibigan, tahimik lang na uminom ng marami si Hyunwoo. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Hyunwoo, ang dating masayang tahanan ay puno na ng katahimikan. Nag-update si Hyunwoo ng kanyang status sa social media. Siguro ito na ang huling beses na mag-update siya ng post natapos na ang kanyang kasal. Isinulat ni Hyunwoo na nag-usap silang tatlo.
Kung ayaw ng kanyang asawa na magdiborsyo at humingi ng tawad, tunay na magpapatawad si Hyunwoo at uwi kasama siya. Gayunman, kalmado at malamig niyang sinabi na kasalanan niya ang lahat. Naisip ni Hyunwoo na tanging pagwawakas na lang ang kanyang magagawa. Mahal na mahal niya ang asawa niya pero ayaw man lang nitong humingi ng tawad para mailigtas ang kanilang pagsasama. Ngayon, ang diborsyo na lang ang tanging pagpipilian ni Hyunwoo. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Inakala ni Hyunwoo na bumalik ang kanyang asawa. Balak niyang makipagtalo pero ang dumating pala ay ang kanyang ina. Pumasok ang ina sa bahay at hindi nakita ang manugang at apo kahit saan. Agad niyang tinanong kung saan sila nagpunta. Sa sandaling iyon, naalala ni Hyunwoo na hindi pa niya nasusundo ang anak. Agad siyang tumakbo papunta sa kindergarten. Sinabi ng guro na si Jeonso ay sinundo na ng kanyang ina. Agad na tinawagan ni Hyunwoo ang asawa pero walang sumasagot. Pagbalik ni Hyunwoo sa bahay, nakita niya ang kanyang anak doon. Pagkatapos ay lumitaw si Sujeon, ngunit nagkatinginan lang sila nang hindi nag-uusap. Sa wakas, si Hyunwoo ang unang nagsalita. Sinabi niya kay Sujeon na sumunod sa kanya. Patuloy siyang humihingi ng tawad sa asawa, pero malamig na sinabi ni Hyunwoo na pagkaalis ng kanyang ina, umalis na rin siya agad. Pagkatapos matigas na lumakad si Hyunwoo palabas. Sa hapagkainan, walang imikan ang mag-asawa. Napansin ng ina na may problema sila, kaya kinausap niya si Hyunwoo ng pribado. Pinaghihinalaan ng ina na nambababae ang kanyang anak. Hindi lang niya ito pinagsabihan, sinabi rin niya na masipag si Sujeon sa trabaho at pag-aalaga sa bata. May matinding paghihirap si Hyunwoo, pero dahil ayaw niyang sirain ang imahe ng asawa, hindi niya sinabi na si Sujeon ang nanloloko. Matapos patulugin ni Hyunwoo ang anak, gusto ni Sujeon na makipag-usap ng malinaw sa kanya. Ngunit lalo lang siyang pinapagalit ng mga sinabi nito. Nagpasya si Sujeon na ihinto muna ang pakikipagkita kay Michael, pero hindi nasiyahan si Hyunwoo sa salitang muna. Parang sinabi ni Sujeon na makikipagkita siya sa kanyang lover mamaya. Ayaw nang marinig pa ni Hyunwoo ang anumang paliwanag. Matatag niyang sinabi sa asawa na hintayin umalis ang kanyang ina at saka umalis sa bahay na ito. Nakita ni Sujeon na determinado ang kanyang asawa. Nag-atubili siya sandali at saka tumalikod para umalis. Sa totoo lang, hindi naman talaga kasing desidido si Hyunwoo tulad ng ipinapakita niya. Ang taong tulad niya na nagmamahal sa asawa ay nagkukunwari lang na kalmado. Kinaumagahan, naghanda ng almusal si Sujeon at ang kanyang biyanan. Dahil gusto ng ina na magbati sila, sinabi niya kay Hyunwoo na dalhin ang asawa at anak sa amusement park. Sa mga oras na yon, wala talagang gana si Hyunwoo na lumabas. Alam ni Sujeon ang mood ng asawa, kaya agad siyang humanap ng dahilan para iligtas siya. Pero wala nang pakialam si Hyunwoo. Hinayaan na lang niya ang asawa na gawin ang gusto nito. Ngayon, ramdam niya na hindi maalis-alis ang galit sa kanyang puso. Nang dumating si Hyunwoo sa kumpanya, lumapit si Min-jae para aliwin siya. Sinabi ni Hyunwoo na ayos lang siya. Pagkatapos ay binuksan niya ang nakaraang post, hindi niya inasahan na humihingi pa rin ng updates ang mga netizen. Nagsagawa pa sila ng botohan. Piliin ang numero 1 kung sang-ayon sa diborsyo at numero 2 kung gusto ni Hyunwoo patawarin ang asawa. Sa libu-libong komento ng mga netizen, ang opinyon ni Tuna Sara ang muling nakakuha ng atensyon ni Hyunwoo. Una, pinawi niya ang kanyang emosyon. Tapos tinanong niya si Hyunwoo kung gusto niya talagang wakasan ang kanilang kasal. Bagamat nagkamali ang asawa ni Hyunwoo, may pagkukulang din siya, kaya dapat niyang kausapin muna ang asawa. Dapat alamin ni Hyunwoo ang tunay niyang saloobin. Nang hapon na yon, nagpulong ang kumpanya para talakayin ang dating nakunang programa. Dahil sinaktan ni Boyaong ang asawa ng bisita, nakaramdam siya ng matinding guilt. Ang kanyang aksyon ay naging dahilan para hindi makuha ng bisita ang sagot na gusto niya. Halimbawa, bakit umabot sa ganyang kalagayan ang kanilang kasal? Ano ang dahilan ng panlalalaki ng asawa? May nagawa bang mali ang bisita? Nakarating sa tainga ni Hyunwoo ang mga tanong na ito. Ito rin ang mga bagay na gusto niyang malaman. Lahat ay nag-uusap ng sabik. Umupo si Hyunwoo sa tabi, nag-iisip ng malalim. Habang nagpapahinga ang lahat, binigyan ni Boyaong si Hyunwoo ng tuna rice bowl. Naalala niya ang palayaw na laging umaliw sa kanya ay Tuna Sara. Akala ni Hyunwoo ay si Boyaong ang taong iyon. Sasabihin na niya ang totoo, ngunit tinawag siya ng boss sa opisina. Nabalitaan pala ng boss na nais kunin si Boyaong ng ibang koponan. Kumalat na ang balitang ito sa internal chat group. Hinanap ni Hyunwoo si Min-jae para pag-usapan ang solusyon. Nang malaman ni Min-jae ang balitang ito, labis siyang nagalit. Sinabihan niya si Boyaong na walang utang na loob. Galit na galit si Min-jae kaya halos hindi na siya makahinga. Hindi lamang hindi nakatanggap ng magagandang mungkahi si Hyunwoo, kundi kinailangan din niyang aliwin si Min-jae. Nang gabing iyon, naharap si Hyunwoo sa mga kahirapan sa parehong karera at pag-ibig. Nalilito siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Naalala ni Hyunwoo ang suporta ni Boyaong. Lagi siyang pinapalakas ng loob sa tuwing may problema siya. Ayaw ni Hyunwoo na mawala ang mabuting kasamahan, kaya nagpasya siyang kausapin si Boyaong ng direkta. Nang malaman ni Hyunwoo kung nasaan si Boyaong, agad niyang tinawagan si Min-jae para pumunta sa restaurant. Hindi na nagsalita ang dalawa at nagmadali silang pumasok sa private dining room. Nakita nila si Boyaong na kumakain kasama ang isang lalaki. Akala ni Hyunwoo ay galing sa ibang istasyon ng TV ang kausap niya. Ang layunin ay para kunin si Boyaong. Tuwang-tuwa na sumugod si Hyunwoo at sinabing kasalanan niya ang pang-aapi kay Boyaong noon. Sa hinaharap, tiyak na hindi na siya magiging ganoon. Umaasa si Hyunwoo na manatili si Boyaong. Sa hindi inaasahan, ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang.
Wala namang balak si Boyaong na lumipat ng trabaho. Nasa blind date lang pala siya. Nang malaman ni Hyunwoo na sinira niya ang magandang sandali ng iba, agad siyang humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay nahiyang umalis siya sa dining room. Lalo pang nag-alala si Minjae nang malaman na nag-blind date si Boyaong. Kinabukasan, siniyasat ni Hyunwoo si Boyaong tungkol sa naisip niya sa post tungkol sa panlalaki ng asawa. Sumagot si Boyaong na masyadong duwag ang lalaki, pero gusto pa rin niyang bigyang lakas ang kabilang panig dahil siya mismo ay pinagtaksila ng asawa, kaya ayaw niyang makaranas ang iba ng sakit na naranasan niya. Nang marinig ni Hyunwoo ang mga nakakapaghikayat na salita ni Boyaong, inakala niyang siya si Tuna Sara. Bumalik si Hyunwoo at agad na in-update ang kanyang post. Una, nagpasalamat siya kay Tuna Sara sa opinyon, tapos sinabi niyang kakausapin niya ulit ang kanyang asawa. Tapat siyang makikinig sa iniisip ng kanyang asawa. Susubukan ni Hyunwoo na iligtas ang kanilang kasal. Sa daan pa uwi, nag-isip ng mabuti si Hyunwoo. Napagtanto niya na hindi diborsyo ang gusto niyang kahihinatnan. Bumalik si Hyunwoo sa bahay ng may kumpiyansa. Nalaman niya na dinala ng kanyang ina si Sujon at ang kanyang anak doon para manatili. Tinawagan ni Hyunwoo si Sujon, gustong makipag-usap sa kanya. Habang naghihintay si Hyunwoo sa kanyang asawa, balisa siyang naglalakad pabalik-balik. Nag-isip si Hyunwoo kung paano sisimulan ang usapan sa kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Sujon. Pagkatapos ay tahimik silang naupo para mag-usap. Hinawakan ni Hyunwoo ang kanilang mga singsing at hinintay ang paliwanag ng kanyang asawa. Taos-pusong humingi ng tawad muli si Sujon. Sinabi niyang hindi niya kailanman naisip ang diborsyo. Sinamantala ni Hyunwoo ang pagkakataon para itanong kung gaano na sila katagal at hanggang saan na umabot. Gayunpaman, hindi direktang sinagot ni Sujon ang kanyang tanong. Nagalit si Hyunwoo sa kanyang pag-ugali. Ang usapang mapayapa noong una ay biglang naging mainit na pagtatalo. Dati, gusto ni Hyunwoo na hawakan ang asawa para iligtas ang kasal, pero ngayon binanggit na niya ang diborsyo. Naramdaman ni Sujon na hindi sila maayos mag-usap, kaya nagpasya siyang manatili muna sa bahay ng biyenan. Pero galit na galit si Hyunwoo. Tumakbo siya at hinila pabalik ang kanyang asawa. Pilit na hiniling ni Hyunwoo na marinig ang sagot na gusto niya mula sa sarili niyang bibig. Galit na sinabi ni Sujon na 6 na buwan na silang magkasama. Patuloy na tinanong ni Hyunwoo kung hanggang saan umabot ang kanilang relasyon. Sa harap ng mga mapagpilit na tanong, sinabi ni Sujon ang sagot na tuluyang tumalo sa kanya. Siya at ang kanyang lover ay nagtalik na, at sa buong panahong iyon, lagi niyang iniisip si Hyunwoo. Kaya niya pinlano ang pagkikita nila ni Michael sa hotel. Sa sandaling iyon, lahat ng depensa ni Hyunwoo ay ganap na bumagsak. Ang sagot na iyon ay lubhang masakit kaya hindi siya makahinga. Nakaranas si Hyunwoo ng matinding pagkabigla, kaya nag-online siya para humingi ng tulong kay Tuna Sara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Nalito si Hyunwoo nang hindi siya makatanggap ng sagot. Balak niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Plano niyang hanapin mismo si Tuna Sara para magpaliwanag, pero nang mahanap ni Hyunwoo si Boyaong, nalaman niyang mali siya. Ang forum niya ay puding, hindi Tuna Sara. Natuklasan ni Hyunwoo na nagkamali siya ng tao, agad itong hindi pinansin at mabilis na umalis sa kumpanya. Pag-uwi ni Hyunwoo, alak lang ang kanyang sandalan para itago ang kanyang damdamin. Kinabukasan habang papasok sa trabaho, patuloy na naaalala ni Hyunwoo ang kanyang asawa. Malinaw pa rin ang mga matatamis na alaala, ngunit ngayon ay nawala na kay Hyunwoo ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Hindi niya mapagtagumpayan ang pagtataksil ng kanyang asawa. Hindi rin niya mapatawad ang taong sumira sa kanyang pamilya. Kung hindi makakuha ng sagot mula sa asawa, hahanapin niya si Michael para magtanong ng malinaw. Sumugod si Hyunwoo sa kumpanya na may determinadong mga mata. Isang labanan ng mga lalaki ang malapit ng maganap. Pagdating ni Michael, hinawakan niya ang kanyang mga kamao, handang sumagasa. Pagkakita nila, agad na humingi ng paumanhin si Michael. Habang magtatanong si Hyunwoo ng mahalagang bagay, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nag-organisa pala ng sorpresang birthday party ang mga kasamahan para kay Michael. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi alam ni Hyunwoo ang gagawin. Sa huli, pinilit siyang kumuha ng larawan kasama si Michael habang sinisira nito ang kanyang kaligayahan. Hiniling din ang lahat kay Hyunwoo nang umiti. Labis na nagalit si Minjae nang marinig ang kwento ni Hyunwoo. Gusto lang niyang bugbugin si Hyunwoo. Iminungkahi ni Jeonggi na i-frame ang larawan ni Michael at isabit sa sala para tingnan araw-araw. Pagkatapos, nagsimulang mag-away muli sina Junji at Minjae. Hindi nila alam kung paano turuan ng leksyon si Michael. Nang makita ang dalawa ng ganoon, walang magawa si Hyunwoo kundi umalis. Nang buksan ni Hyunwoo ang kanyang computer, nakita niya ang bagong komento mula kay Tuna Sara. Sinabi niya na hindi rin malulutas ng paghampas sa manliligaw ang problema dahil lalo lang magagalit ang asawa niya kay Hyunwoo. Ang kailangan gawin ni Hyunwoo ay harapin ang kanyang asawa. Galit na galit ang ibang netizen. Pinagalitan ng ilan si Hyunwoo bilang duwag. Pinayuhan siya ng ilan na makipaglaban sa karibal. May mga taong nagtatalo pa online dahil sa hindi pagkakaunawaan. Sa mga oras na yon, hindi rin komportable ang pakiramdam ni Sujon. Noong araw na yon, matapos magmungkahi ng diborsyo si Hyunwoo at umalis sa hotel, malamig din tumayo si Michael at umalis. Punong-puno ng panghihinayang at pagsisisi ang kanyang puso. Kahit malapit nang masira ang kasal, para makapasok si Junsu sa art academy na gusto niya, humingi pa rin si Sujon ng tulong. Pero pagdating ni Sujon sa kumpanya, nakatanggap siya ng masamang balita. Inalis ng boss ang proyektong hawak ni Sujon dahil lang nagkaanak siya. Bigla na lang nawala lahat ng kanyang mga sakripisyo.
Sabay nagkaproblema ang pamilya at karera ni Sujon. Sa mga sandaling iyon, malapit nang bumagsak si Sujon. Samantala, kailangan pa ring magtrabaho ni Hyunwoo. Pinangalanan nila ang bagong palabas na Dangerous Housewives. Para sa programa, kailangan ng team ni Hyunwoo ng mas maraming material. Pero sino ba namang may kabit ang papayag magpa-interview? May nabanggit ang kasamahan tungkol sa libreng dating api para sa babae. Pwede silang gumawa ng account at magsagawa ng lihim na interview. Doon sila makakakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa pangangalo niya. Pero una, kailangan nilang pumili ng target. Isa-isang tumingin ang mga kasamahan kay Hyunwoo habang nag-scroll siya sa phone. Napilitang maging espiya si Hyunwoo kahit ayaw niya. Nilagyan siya ng mga surveillance equipment sa buong katawan. Hinintay na lang niya ang appointment sa target. Pero pagdating ni Hyunwoo sa dating venue, may natuklasan siyang kakaiba. Magkaiba ang tao sa larawan at ang taong nasa labas. Gusto ni Hyunwoo na alamin ang pinagmulan ng babae, ngunit kumilos ito na parang bastos. Inabot niya ang kamay para hawakan si Hyunwoo at ngumiti ng nakakatakot. Natakot at nanginig si Hyunwoo. Agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasamahan na umurong sa kasong ito. Nang matapos magtrabaho si Hyunwoo at umuwi, nalungkot siya sa bakanteng bahay. Sa pagkalito, nakita muli ni Hyunwoo ang anino ni Sujon. Bawat sulok ng bahay ay may bakas ng kanyang presensya. Ngunit nang makabalik sa katinuan si Hyunwoo, napagtanto niyang nag-isa lang siya sa bahay. Sa ganitong pagkakataon, alak lang ang makakatulong para hindi niya isipin ang kanyang asawa. Samantala, nagtatrabaho pa rin si Sujon habang inaalagaan ang bata. Nang magtanong si Junsu tungkol sa art school, determinado si Sujon na tulungan ang anak. Pero sinabi ni Junsu sa kanyang ina na ayaw na niyang mag-aral sa art school. Minsan sinabi ni tatay na huwag masyadong pagtrabahuhin si nanay dahil kailangan nilang dalawa ni tatay protektahan ang kaligayahan niya. Ang mga salita ng anak ay nagbigay kay Sujon ng halo-halong damdamin. Malapit nang tumulo ang kanyang mga luha. Mag-isang nakahiga si Hyunwoo sa kama sa bahay. Patuloy na umalinggaw ang boses ni Sujon sa kanyang isipan, hindi siya makatulog. Balak ni Hyunwoo uminom ng gamot para kumalma, pero nakita niya ang isang pitaka sa drawer. Naalala ni Hyunwoo na kahapon pala ang kaarawan ni Michael. Sigurado siyang ito ang regalo na inihanda ni Sujon para kay Michael. Galit na itinapon ni Hyunwoo ang pitaka. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang desperasyon hanggang sa puntong hindi makahinga. Kinabukasan nang pumasok si Hyunwoo, naalala niya ang mga sinabi ng asawa niya noong gabing iyon. Naaalala pa rin ng puso niya si Michael. Dagdag pa, nakita ni Hyunwoo ang pitaka kahapon. Sa pagkakataong ito, umabot na sa sukdulan ang galit ni Hyunwoo. Nagmaneho siya papunta sa kumpanya ni Michael. Muling nagkita ang dalawang lalaki. Pinaalis muna ni Michael ang ibang kasamahan at ikinuyom ni Hyunwoo ang kanyang kamao, sumusugod sa kalaban. Ngunit siya ay natakot sa seguridad ni Michael. Ang kanyang pangalawang plano ng paghihiganti ay muling nabigo. Nasaktan si Hyunwoo, hindi alam ang susunod na gagawin. Samantala, hindi rin maganda ang kalagayan ni Sujon, hindi lang kinuha ang kanyang proyekto, kailangan pa niyang harapin ang grupo ng mga magulang sa paaralan ng anak. Pinag-uusapan ng mga magulang ang pagsundo ng mga bata mula sa paaralan. Dahil humingi si Sujon ng tulong noon para makapasok si Junsu sa art school, may utang na loob siya sa kanila. Kaya napilitan si Sujon na pumayag kahit ayaw niya. Kahit sobrang pagod na si Sujon sa katawan at isip, kailangan pa rin niyang tanggapin ang tungkuling sumundo ng mga estudyante. Nang bumalik si Sujon sa trabaho, nadiskubre niya ang pagkakamali ng isang tauhan. Kaya mahigpit na pinagsabihan ni Sujon ang taong iyon. Sa oras ng pahinga, lumapit ang tauhan para humingi ng tawad sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, si Sujon ang unang humingi ng paumanhin dahil stressed at sensitibo siya kamakailan. Alam ni Sujon na ginawa ito ng tauhan para makaalis siya ng maaga. Ayaw niyang abalahin si Sujon pagkatapos ng oras ng trabaho. Kaya naman nagmamadali ang subordinate na humahantong sa mga pagkakamali. Naintindihan ni Sujon na ang mga problema sa bahay ay nakakaapekto sa trabaho niya. Lagi siyang nagsusumikap para maging perpekto sa pamilya at karera. Pero ngayon ay parang wala na siyang magawa. Ito ang lihim na paghihirap ng mga asawang babae. Nalulungkot, pumunta si Sujon para makipagkita ulit kay Michael. Lumabas na siya pala ang naglipat ng project niya. Nang matuklasan ni Hyunwoo ang kanilang relasyon, agad nagbago ang kilos ni Michael. Sinabi niya na hindi na dapat mag-usap pa ang dalawa. Bago ang kawalang damdamin ni Michael, labis na nalito si Sujon. Pagkatapos, sinabi ni Michael sa kanya na dumating si Hyunwoo para hanapin siya at mukhang mabuting tao siya. Nang gabing iyon, tinawagan ni Hyunwoo ang kanyang asawa. Binanggit niya ang paghahanap kay Michael, pero naramdaman ni Sujon na dapat silang dalawa ang magayos ng problema. Naramdaman ni Hyunwoo na pinoprotektahan pa rin ng kanyang asawa ang kanyang kalaguyo. Malinaw na nagkamali si Sujon, pero mula simula hanggang dulo, si Hyunwoo lang ang nasaktan. Sa huli, nag-away na naman sila at ibinaba ang telepono. Hindi inaasahan, tinanggap ni Michael ang friend request ni Hyunwoo. Nang makita ni Hyunwoo ang impormasyon nito, hindi niya napigilan ang galit sa kanyang puso. Puno ng mga larawan ng kanyang asawa at mga anak ang profile page ni Michael. Napakahusay niyang gumanap bilang isang respetadong lalaki. Nagpo-post si Michael ng masasayang larawan ng pamilya, pero sinisira niya ang kaligayahan ng iba. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Hyunwoo na tapusin ang lahat. Pumunta siya malapit sa bahay ni Michael at nakitang masaya pa ring naninirahan si Michael at ang kanyang asawa. Gayunman, kinuha ng lalaking iyon ang lahat mula kay Hyunwoo. Galit na galit si Hyunwoo habang pinupukpok ang manibela. Pagkatapos ay hinamon niya ang kalaban.
Mahinahon na sinabi ni Michael na naiintindihan niya ang damdamin ni Hyunwoo, pero gusto lang ni Hyunwoo marinig ang sagot mula sa bibig mismo ng kalaban. Nang malaman ni Hyunwoo na yun lang ang tanging pagkakataon na nahuli sila sa hotel, sinuntok niya si Michael sa mukha. Patuloy na humihingi ng tawad si Michael, pero dahil nawasak ang pamilya ni Hyunwoo, hindi niya matanggap ang paumanhin nito. Matapos suntukin si Michael ng isa pang beses, inilabas ni Hyunwoo ang kanyang telepono. Gusto niyang maramdaman din ni Michael ang sakit ng isang sirang pamilya. Pinilit ni Hyunwoo na aminin niya sa asawa ang pambababae niya. Hindi inaasahan, walang pakialam na kinuha ni Michael ang telepono. Galit na inagaw ni Hyunwoo ang telepono at sumigaw, "Nang bababae ang asawa mo sa asawa ko." Narinig ito ng asawa ni Michael pero hindi umimik. Tahimik lang siyang tumulo ng luha. Naghiganti si Hyunwoo sa lalaking sumira sa kanyang pamilya. Nang malaman ito ng mga netizen, sinuportahan nilang lahat si Hyunwoo. Upang malaman ang resulta ng paghihiganti, isang matandang babae at manugang na nakaupo sa tabi ng daan ay nanghiram ng telepono para manood. Nang malaman ng matandang babae na naghiganti na si Hyunwoo, nakaramdam siya ng ginhawa. Kinabukasan, narinig ni Sujon ang mga kasamahan na nag-uusap tungkol sa pagkabugbog ni Michael. Agad niyang naisip na tiyak na si Hyunwoo ang gumawa nito. Sa pag-uwi, hindi natuwa si Hyunwoo sa paghihiganti niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya lang ang nagsisikap para sa kanilang pagsasama. Pagpasok ni Hyunwoo sa bahay, nakita niya si Sujon na nakaupo at naghihintay sa kanya. Tinanong niya kung binugbog ni Hyunwoo si Michael. Alam ni Sujon na hindi lang tinakot ng asawa niya si Michael, kundi sinabi rin ito sa asawa nito. Nanlaki ang mga mata ni Sujon sa gulat. Pinayuhan niya si Hyunwoo na huwag nang palakihin pa ang isyu, dapat silang dalawa ay mag-usap ng mahinahon. Pero ngayon, hindi na makikinig si Hyunwoo sa mga sinasabi ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay pinoprotektahan pa rin ito si Michael. Galit na inilabas ni Hyunwoo ang pitaka para questionin si Sujon, pero sinabi nito na regalo ito para sa kanya. Nangutya si Hyunwoo na ang babaeng hindi man lang naalala ang anibersaryo nila ay marunong palang magregalo sa asawa. Habang patuloy na nagsasalita si Hyunwoo, lalo siyang naiinis. Sumigaw siya at tinanong kung bakit siya lagi ang nasasaktan, habang si Sujon ay palaging nagpapanggap na biktima. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga nakatiis si Sujon. Nagpasya siyang umalis sa bahay ng kanyang biyenan at sabihin ito sa kanyang ina. Ang away nila ay umabot sa puntong hindi na mapigilan. Habang nasa pinakamababang punto si Hyunwoo, aksidente niyang nakita na nakalimbag pala ang kanyang mga inisyal sa pitaka. Lumabas na hindi pala nagsinungaling si Sujon. Ang pitaka ay talagang regalo para sa kanya, pero umabot na sa puntong hindi na maayos ang kanilang relasyon. Nang malaman ng ina ni Hyunwoo na gusto ng manugang niyang maghiwalay, matindi ang pagtutol niya. Sa pagkakataong ito, iniisip pa rin ng ina ni Hyunwoo na mali ang ginawa ng kanyang anak, kaya pinagalitan niya si Hyunwoo. Pagkatapos, pinayuhan niya ang dalawa na mag-isip para sa kapakanan ng bata. Nakaramdam ng guilt si Sujon at gustong magsabi ng totoo, pero pinigilan siya ni Hyunwoo. Sa huli, sinabi ng ina ni Hyunwoo sa kanila na mag-isip mabuti dahil kapag naghiwalay na, napakahirap ng magkabalikan. Ang mga salita ng biyenan ay nagpaisip ng malalim kay Sujon, pero ayaw niyang patuloy silang masaktan, kaya nag-impake siya, desididong umalis. Sa wakas, pinigilan ni Hyunwoo si Sujon. Hindi niya kayang makitang maghirap ang kanyang asawa at anak sa labas. Kaya napagpasyahan niyang siya na lang ang aalis. Wala nang mapuntahan si Hyunwoo, kaya pumunta siya sa kumpanya. In-update niya ang kanyang paghihiwalay online. Patuloy pa ring sinusubaybayan ng mga netizen ang kwento ng pamilyang ito. Nagsimula na naman silang magbigay ng kanilang mga opinyon. May nagsasabi na ang hiwalayan ay nangangahulugang tapos na ang kasal. May iba namang nagsabi na dahil takot magdiborsyo ang asawa, pinili niyang maghiwalay. Galit na galit ang ilang netizen. Hiniling nila na ibunyag ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Hindi komportable si Hyunwoo sa sobrang malisyosong komento. Bagamat hindi masaya ang kasal ni Hyunwoo, umunlad naman ang kanyang trabaho. Tuwang-tuwa ang boss sa bagong programa ni Hyunwoo. Habang pinag-uusapan ng lahat ang programa, may tumawag sa kakaibang numero. Lumabas na gusto siyang kausapin ng asawa ni Michael. Humingi siya ng tawad kay Hyunwoo pero nagulat siya sa kwento nito. Sinabi ng asawa ni Michael na perpektong asawa ang kanyang mister. Isa rin siyang perpektong ama. Sinabi ni Hyunwoo na bago nakilala ni Sujon ang asawa niya, perpekto rin siya. Medyo naging awkward ang kapaligiran. Pagkatapos, sinabi ng asawa ni Michael na pinatawad niya ang kanyang asawa. Hindi maintindihan ni Hyunwoo kung bakit siya ganoon kalmado. Sinabi ng asawa ni Michael na nagalit din siya noon pero alam niyang mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Kaya, buong tapang niyang pinatawad ito. Nanlamig si Hyunwoo nang marinig iyon. Akala niya pareho silang biktima pero hindi niya inasahan na ganoon pala ang iniisip nito. Pagkatapos, tinanong ng asawa ni Michael si Hyunwoo tungkol sa kanila ni Sujong. Nagsinungaling si Hyunwoo na hindi basta mawawala ang damdamin nila ng kanyang asawa. Nagkabati na raw sila. Matapos ang katahimikan, umalis na ang asawa ni Michael sa restaurant. Si Hyunwoo naman ay lubusang bumagsak ang loob. Mukhang siya lang pala ang nagmamalasakit sa bagay na ito. Siya lang ang naging biktima sa mundong ito. Galit na hinubad ni Hyunwoo ang singsing sa kanyang kamay. Muntik na niya itong itapon. Pero sa huli, hindi magawa ni Hyunwoo. Ang 8 taong pagsasama ay hindi madaling isuko. Hindi alam ni Hyunwoo kung ano talaga ang tamang gawin. Samantala, dumalo si Sujong sa isang pagpupulong ng mga magulang. Alam ng isang magulang na nagtatrabaho ang asawa niya sa istasyon ng TV, kaya gusto niyang humingi si Sujong ng pabor sa asawa nito.
Iyon ay para humanap ng litratista na kukuha ng mga larawan sa sports event ng mga estudyante. Dahil tinulungan ng magulang na ito si Sujung sa admission ni Jeonso, may utang na loob siya dito. Kaya napilitan si Sujung na pumayag kahit ayaw niya. Nang gabing iyon, nag-iisa si Hyunwoo sa isang motel. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa. Gusto nitong humanap siya ng litratista para sa sports event ng anak nila sa paaralan. Labis na nagalit si Hyunwoo nang marinig ito. Sa ganitong sitwasyon, naglakas loob pa si Sujung na humingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos, ibinaba niya ang telepono nang hindi man lang nagtanong. Naramdaman ni Hyunwoo na wala lang sa asawa niya kung paano siya nabubuhay sa labas. Siguro wala na siya sa puso nito. Nahirapan si Hyunwoo maghanap ng tutuluyan, pero tuloy-tuloy ang pagkatok ng may-ari, gusto niyang suriin ang kwarto. Galit na nakipagtalo si Hyunwoo sa may-ari ng bahay. Nakita pala ng may-ari na mukhang depressed siya, kaya natatakot na baka gumawa si Hyunwoo ng hindi maganda. Dati, ang silid na ito ay may mga insidenteng nangyari. Nang malaman ni Hyunwoo na may namatay dito, sobrang natakot siya at hindi makatulog. Habang iniisip niya ito, lalo siyang natakot, kaya nagpasya siyang matulog sa ibang lugar. Sa oras na yon, umuwi si Sujung at nakita ang kanyang biyenan. Tinulungan pa niya ang kanyang manugang na maghanda ng hapunan. Nang malaman ng ina ni Hyunwoo na umalis ang anak, pinagalitan siya dahil hindi marunong umamin sa pagkakamali. Naisip niyang kailangan niyang turuan muli ang kanyang anak. Si Sujung, nakitang pinoprotektahan pa rin siya ng biyenan, lalo pang nakaramdam ng pagkakasala. Sa huli, hindi na niya nakayanan ang bigat sa kanyang puso, kaya inamin niya sa biyenan ang katotohanan tungkol sa panloloko. Akala ni Sujung magagalit ang biyenan, pero pagkatapos uminom ng alak, hindi ito nagalit kundi mahinahong sinabing naintindihan niya ang sakripisyo ni Sujung. Alam din ng biyenan kung gaano niya kamahal si Hyunwoo. Kapag abala si Hyunwoo sa trabaho, kinailangan ni Sujung na magmadali pa uwi pagkatapos ng trabaho. Malinaw na taglamig noon, pero pinagpawisan ng husto si Sujung. Kailangan niyang aliwin agad si Jeonso pagdating sa bahay. Nakita ng biyenan na nangingitim ang mga daliri sa paa ni Sujung dahil sa lamig. Kung makikita ito ng kanyang ina, tiyak na masasaktan ang puso nito. Pagkarinig ni Sujung sa mga salitang ito, hindi na niya napigilan ang luha. Nalaman niyang nakita pala ng biyenan ang kanyang mga sakripisyo sa mga nakaraang taon. Sa sandaling iyon, lumapit si Jeonso at tinanong kung saan pumunta si tatay. Inaliw siya ni Lola na babalik din si tatay mamaya. Nakita ang eksena, mas lalong hindi komportable si Sujung. Hindi niya inakala na aabot sa ganitong punto ang kanyang kasal. Kalalabas lang ni Hyunwoo mula sa motel. Sa oras na yon, wala siyang mapupuntahan. Tahimik siyang naupo mag-isa sa swing. Maya-maya, lumapit si Min-jae at nakitang kawawa si Hyunwoo. Nag-isip siya sandali at dinala si Hyunwoo sa kanilang bahay. Nagtataka si Hyunwoo kung bakit hindi pinapayagan ni Min-jae na may bumisita sa bahay, ngunit ilang sandali lang, may natuklasan siyang kakaiba. Malinaw na may asawa si Min-jae, pero iisa lang ang sipilyo sa kanyang bahay. Malinis ang lahat sa bahay, na parang ilan lang ang nakatira doon. Wala talagang bakas ng babae dito. Pagkatapos, nag-ikot si Hyunwoo para suriin. Lalong lumakas ang hinala sa kanyang puso. May kahon na nakakuha ng atensyon ni Hyunwoo. Pagkatapos ay naalala niya ang pag-uusap nila ni Min-jae. Minsan tinanong ni Hyunwoo kung nasaan ang asawa niya, pero sumagot si Min-jae na wala ito rito. Isang nakakatakot na ideya ang sumagi sa isip ni Hyunwoo. Habang hindi nakatingin si Min-jae, dahan-dahang lumapit si Hyunwoo sa kahon. Biglang lumitaw si Min-jae para pigilan siya. Alam ni Min-jae na hindi na niya maitatago pa, kaya sinabi niya ang totoo. Lumabas na 3 araw lang matapos ang kasal, tumakas ang kanyang asawa. Maraming taon nang nag-iisa si Min-jae, pero hindi magandang bagay ang pagtakas ng asawa. Dahil takot si Min-jae na pagtawanan, hindi niya nagawang sabihin ang totoo. Laging nagkukunwari si Min-jae na masaya ang kanyang pamilya. Hindi inasahan ni Hyunwoo na mas kawawa pala si Min-jae kaysa sa kanya. Agad niyang inaliw ang kanyang kaibigan. Pero binigyan siya ng malaking trauma ng pangyayaring iyon, kaya ayaw na niyang maniwala sa kasal. Kaya nagsimulang magkwentuhan ang dalawa tungkol sa kanilang mga problema. Habang tumatagal ang usapan, lalong lumalalim ang kanilang kalungkutan. Sa huli, nagyakapan sila at umiyak ng buong puso. Kinabukasan, dumating ang dalawa sa opisina na may malalaking earbags. Nakatanggap si Hyunwoo ng tawag mula sa kanyang asawa. Binanggit ni Sujung ang paghahanap ng litratista, pero wala pa ring pakialam si Hyunwoo at tumanggi agad. Gusto sana ni Sujung ayusin ang relasyon, kaya hinimok niya si Hyunwoo na umuwi na. Pagkatapos ay mag-uusap sila bilang mag-asawa. Galit pa rin si Hyunwoo kaya nagpasya siyang hindi bumalik. Nang bumalik si Hyunwoo sa opisina, nakita niya ang singsing ng kasal sa drawer. Nagsimulang magkagulo muli ang kanyang isipan. Sa kabilang banda, abala si Sujung sa trabaho at sa chat group ng mga magulang. Ang matinding pressure ang nagdulot ng kanyang pagkasira ng isip. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Sujung ng tawag mula sa asawa ni Michael. Pagkakita nila, agad siyang pinagalitan at pinintasan ng asawa ni Michael. Pinagalitan niya si Sujung bilang isang babaeng malandi na humahabol sa asawa niya. Itinuring niya ang asawa ng iba bilang tagapagligtas para makatakas sa realidad. Binalaan din ng asawa ni Michael si Sujung na huwag kalimutan ang pinsalang dulot niya sa pamilya nila. Ang mga insulto ay parang mga kutsilyong tumatarak sa puso ni Sujung, pero paulit-ulit lang siyang yumuyuko at humihingi ng tawad. Nang bumalik si Sujung sa kumpanya, inutusan siya ng boss na tapusin ang trabaho ngayon, pero sa oras ding iyon, kinukulit siya ng mga magulang na sunduin ang mga bata.
Napakaraming bagay ang nakasalansan na naging sanhi ng pagbagsak ni Sujong. Wala siyang ibang paraan kundi tumawag kay Hyunwoo para humingi ng tulong. Ginamit niya ang palabas na ipapalabas ngayong gabi bilang dahilan para tanggihan ang asawa. Ngunit sa huli, hindi pa rin mapakali si Hyunwoo. Umalis siya sa trabaho para sunduin si Jinso. Nang makita ni Hyunwoo ang anak na nakaupo sa isang sulok, labis siyang naawa. Sa oras na yon, may mga magulang na lumapit para magpasalamat sa pagtulong niya sa paghahanap ng litratista. Habang hindi maintindihan ni Hyunwoo ang nangyayari, tumakbo papalapit si Sujong. Pagkapasok niya, agad siyang yumuko para pasalamatan ang ibang magulang sa pag-aalaga sa kanyang anak. Naghanda rin si Sujong ng mga regalo para sa lahat. Nang makita ni Hyunwoo ang asawa na yumuyuko sa harap ng mga estranghero, medyo hindi siya komportable. Sa sandaling iyon, binanggit ulit ng isang magulang ang paghahanap ng litratista. Sa pagkakataong ito, hindi na binaliwala ni Hyunwoo ang kanyang asawa. Pumayag siyang tumulong. Pagkatapos ng usapan, dinala ni Hyunwoo ang anak sa kotse at bumalik para sisihin ang kanyang asawa. Bakit kailangan niyang yumuko na parang alipin kapag nakikipagkita sa mga taong iyon? Kahit si Hyunwoo ay naramdaman na walang magagawa ang kanyang asawa para kay Jinso. Ayon sa kanya, tinanggap ni Sujong ang pagtulong sa mga magulang na humanap ng litratista dahil gusto niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Pero hindi alam ni Hyunwoo na lahat ng ginagawa ni Sujong ay para sa anak nila. Sa sandaling iyon, wala na siyang magawa sa mga iniisip ng kanyang asawa. Sa huli, muling nagtatalo ang dalawa at umalis. Pumunta si Hyunwoo sa party para sa pagdiriwang ng premiere ng palabas. Umalis na ang lahat kaya si Boyoung na lang ang natira. Nakita niya na walang suot na wedding ring si Hyunwoo at tinanong kung alam niya ang ibig sabihin ng pagtanggal nito. Saglit na hindi alam ni Hyunwoo kung ano ang sasabihin. Naalala niya ang eksena kanina nang ihatid niya ang kanyang anak pauwi. Sinubukan ni Sujong na buhatin ang anak nila paakyat sa hagdanan. Kahit napakahirap nito, palagi siyang nagtitiyaga. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Hyunwoo ang hirap ng kanyang asawa. Bigla, nagpadala ng mensahe si Tuna Sara kay Hyunwoo. Sinabi niya na alalahanin ang panata nila sa kasal. Ang dahilan kung bakit isinusuot ang wedding ring sa palasingsingan, ang pinakamahinang daliri, ay dahil kailangan ng mag-asawa na magtulungan. Kailangan nilang punan ang mga kakulangan ng isa't isa. Kaya dapat subukan ni Hyunwoo na kausapin ng mahinahon ang kanyang asawa ng minsan pa. Baka maisalba pa niya ang kanilang kasal. Sa pag-isip nito, nagpaalam si Hyunwoo kay Boyoung. Pagkatapos ay tumakbo siya sa kumpanya para kunin ang wedding ring. Nagpa siya si Hyunwoo na makipag-usap ng malinaw sa kanyang asawa ngayong gabi. Gusto niyang iligtas ang halos sirang pagsasama, pero sa oras na ito, lubos nang nabigo si Sujong. Tinanggal niya ang wedding ring at inilagay ito sa divorce paper. Umuwi si Hyunwoo para kausapin ang asawa, pero nakita lang niya ang wedding ring at divorce paper na iniwan nito. Agad na tinawagan ni Hyunwoo ang kanyang ina, tinanong kung nasaan ang kanyang asawa. Sinabi ni nanay na iniwan ni Sujong ang bata mag-isa at umalis. Sinabi rin ang ina ni Hyunwoo na alam na niya ang katotohanan. Kahit malaking pagkakamali ni Sujong, hindi lang dapat magalit si Hyunwoo, isipin din niya ang bata. Ngayon, nagpadala ng mensahe si Sujong sa asawa niya. Ramdam niya na tuwing magkikita sila, nag-aaway sila. Sa ganun, lalo lang silang nasasaktan. Lalo pa siyang nag-guilty dahil dito. Nabasa ni Hyunwoo ang mensahe at lubos siyang nawala ng pag-asa. Pinulit niya ang divorce paper sa mesa. Hindi niya maintindihan bakit laging sorry ang asawa niya pero gusto pa rin ng diborsyo. Pagkatapos ng party, lasing na lasing si Minjae at wala na sa sarili. Naalala niya ulit ang mga malungkot na alaala. Bumagsak si Minjae at umiyak ng umiyak. Wala ring magawa si Boyoung kaya pinalibutan na lang niya siya ng karton. Nagdikit din si Boyoung ng sticky notes sa ulo ni Minjae. Nakasulat, bukas 7 AM, gisingin mo ko. Nag-leave si Sujong dahil sa sunod-sunod na problema. Pagod na siya, pisikal at emosyonal. Sa huli, sumakay si Sujong ng tren paalis ng syudad. Nang gabing iyon, pumunta si Hyunwoo sa bahay ni Minjae pero walang tao roon. Umupo siyang umiinom mag-isa at nagbabasa ng mga komento ng netizens. Akala ng lahat nakipagbati na siya sa kanyang asawa. Sinabi nilang lahat na epektibo ang payo ni Tuna Sara. Bigla na lang, nalasing si Hyunwoo at sinabi na baliw si Tuna Sara. Alam lang daw niya ang teoryang pilosopiko at walang silbi ang kanyang mga payo. Tapos, nag-update si Hyunwoo na umalis na ang asawa niya at nag-iwan ng diborsyo. Kaagad nagbago ng tono ang mga netizens. Naramdaman pa nila na nagdiborsyo siya dahil nakinig kay Tuna Sara. Kinabukasan, tumawag si Minjae kay Hyunwoo. Kahit alam ni Hyunwoo na mataas ang ratings ng show nila, hindi pa rin siya makapangiti. Habang nagagalak si Minjae, bigla niyang natagpuan ang sarili na nakahiga sa kalsada. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, nagkita sina Minjae at Hyunwoo sa isang tindahan ng pansit. Sinabi sa kanya ni Hyunwoo na iniwan ng asawa niya ang mga papeles ng diborsyo. Nagulat si Minjae nang marinig iyon. Pakiramdam niya ay sobrang sama ng ginawa ni Sujong, siya pa ang nagkamali pero siya pa ang unang humingi ng diborsyo. Sa sandaling iyon, may tsismisan sa likod nilang dalawa. Nalaman nila na kahapon, matapos malasing si Hyunwoo, nag-post siya ng viral na artikulo. Binuksan ni Minjae ang telepono at nakitang sumikat si Hyunwoo dahil sa pambababae ng asawa niya. Pagkatapos, sinamahan ni Minjae si Hyunwoo sa kumpanya. Masaya ang mga kasamahan sa tagumpay ng palabas, pero walang gana si Hyunwoo makisaya. Tinawagan niya ang asawa niya pero hindi niya ito makontak. Kahit matagumpay ang kanyang career, ginulo pa rin ng pag-alis ng asawa ang kanyang damdamin.
Nang buksan ni Hyunwoo ang computer, nakita niya ang bagong komento mula kay Tuna Sara. Akala nito ang dahilan ng galit niya ay dahil mahal pa rin niya ang kanyang asawa. Umaasa siya na hindi pagsisihan ni Hyunwoo ang anumang desisyon na gagawin niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na naniniwala si Hyunwoo sa mga sinasabi ng kabilang panig. Agad niyang sinabi na lagi siyang pinapaalalahanan ni Tuna Sara na alalahanin ang masasayang araw kasama ang asawa niya. Lagi siyang pinayuhan na unawain ang asawa niya, pero ngayon, ang asawa ni Hyunwoo ang humihiling ng diborsyo. Ano pa nga ba ang masasabi ni Tuna Sara? Sa oras na yon, pagod na bumalik si Sujun sa kanilang bayan. Nakita ng kanyang ama ang anak na nag-iisang bumalik at may hinala siya, pero hindi siya nagtanong. Pumasok na lang siya sa bahay para magluto para kay Sujun. Nang matapos magluto ang ama ni Sujun, nakita niyang sobrang pagod ang anak at nakatulog na. Matapos takpan si Sujun ng kumot, tahimik na lumabas ang ama. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Wala siyang magawa kaya naupo na lang siya sa labas at naninigarilyo. Habang natutulog si Sujun, nagising siya sa tunog ng mga mensahe sa grupo ng mga magulang. Ginamit ni Sujun ang dahilan ng business trip para umiwas. Pagkatapos, ang kanyang telepono ay patuloy na nag-abiso ng maraming tawag mula sa kanyang asawa. Ngunit sa sandaling ito, gusto lang ni Sujun na mapag-isa, kaya pinatay niya ang kanyang telepono. Pagkatapos ay pumunta si Sujun sa tabi ng kanyang ama. Nakaupo ang mag-ama na nag-uusap sa isa't isa. Hindi inaasahan, sa sandaling iyon, tinawagan ni Hyunwoo ang kanyang biyenan. Balak niyang tanungin kung naroon si Sujun, pero matapos bumati, hindi pa rin niya mabuksan ang kanyang bibig. Lalo pang nalilito si Hyunwoo. Nagpadala na lang siya ng mensahe kay Sujun, umaasa siyang makapag-usap silang dalawa. Nang gabing iyon, nag-aalala si Sujun na tinawagan ang kanyang anak. Mahinahon na sinabi ni Jeonso na okay lang kung medyo malate si mama, namimiss lang niya ang mga magulang niya. Ang inosenteng salita ng kanyang anak ay nagpabigat ng konsensya ni Sujun. Hindi makatulog si Sujun, may hawak na libro, ngunit napunta siya sa mensaheng isinulat ni Hyunwoo. Naalala ni Sujun noong sila'y nagmamahalan pa, kahit gaano kaabala, lagi silang nagtitingin ng mga bituin ng magkasama. Nangako pa sila na magbibilang ng mga bituin kasama ang anak nila sa hinaharap. Dati ganoon din ang pagmamahalan ni Sujun at asawa niya, pero ngayon ay nagbago na ang lahat. Ang pagkakamali ni Sujun ang nagtulak sa kanilang pagsasama sa bingit ng pagkawasak. Kinabukasan, naghanda na si Sujun para bumalik. Hindi nagsalita ang kanyang ama, pero binigyan niya ng pera ang anak niya. Sinabi niyang bilhan ng apo niya ng masarap na pagkain. Pagkatapos, sinundan ng ama ni Sujun ang kotse ng matagal para ihatid ang anak. Nang malayo na ang kotse at hindi na nakita ni Sujun ang ama niya, napaiyak siya. Pagkabalik ni Sujun sa Seoul, agad niyang sinundo ang anak niya. Tinanong ni Jeonso kung uwi ba si mommy ngayong gabi. Hindi alam ni Sujun ang isasagot, pero dumating si Hyunwoo at sinabing uwi siya. Pinilit nilang dalawa na huwag mag-away sa harap ng anak nila. Nagpasya silang isang tabi muna ang lahat ng alitan para umuwing magkasama. Sa pagkakataong ito, nakaupo silang dalawa para mag-usap. Gusto malaman ni Hyunwoo ang tunay na dahilan kung bakit nangaliwa ang asawa niya. Sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob si Sujun na sabihin ang katotohanan. Sa totoo lang, lagi siyang nagdurusa. Nahirapan siyang tapusin ng maayos ang mga gawain sa pamilya at trabaho dahil ayaw ni Sujun na may madismaya. Alam niyang hindi na niya kayang tiisin pero nagkunwari pa rin siyang walang nangyari. Sinubukan ni Sujun na ngumiti sa harap ng lahat. Hindi lang sa trabaho nahihirapan si Sujun, pati gawaing bahay at pag-aalaga ng bata kumain ng oras niya. Talagang sobrang pagod na si Sujun, nang pakiramdam niya hindi na niya kaya, biglang lumitaw si Michael. Binigyan niya si Sujun ng pag-aalaga. Iyon ang lagi niyang kulang. Sa harap ni Michael, malaya si Sujun na maging siya mismo. Nilubog niya ito sa huwad na kaligayahan. Sa wakas, unti-unting lumabag si Sujun sa hangganan ng moralidad. Matapos marinig ang paliwanag ng asawa, hindi talaga maintindihan ni Hyunwoo. Ramdam ni Hyunwoo na pagod din siya, pero hindi ba ganyan talaga ang buhay ng adulto? Dahil lang ba sa maliit na bagay, pwede nang ipagkanulo ang pamilya? Sa harap ng puna ng asawa, tahimik na umiyak si Sujun, sa wakas, gumawa na siya ng desisyon. Gusto ni Sujun na dito na magtapos ang kanilang kasal. Kinabukasan, dinala ni Sujun ang anak nila sa bahay ng kaibigan para maglaro. Akala ni Hyunwoo kukunin niya ang bata, kaya hinila niya agad ang kamay ng anak, hindi pinaalis. Nangako rin si Hyunwoo na dadalhin niya si Junsu sa zoo ngayon. Bagamat gusto talaga ni Junsu pumunta sa bahay ng kaibigan, sinabi ni Hyunwoo sa asawa na hindi niya pinapayagan kunin ang anak nila. Nang makita ng mga kapitbahay ang ganitong ugali ng dalawa, hinulaan nila na malapit na silang maghiwalay. Nag-isa si Hyunwoo sa bahay, nakakaranas muli ng kalungkutan. Kung wala ang kanyang asawa sa tabi, hindi man lang makapagluto ng instant noodles si Hyunwoo. Habang nalulumbay si Hyunwoo, sina Minjae at Jungi ay nagdala ng alak para bisitahin siya. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Hyunwoo ang lahat ng sakit na nakatago sa kanyang puso. Siyempre, nagtrabaho rin siya ng husto, pero hindi siya nagrereklamo sa asawa niya. Kahit may sakit si Hyunwoo, ang unang naisip niya ay hindi ang sakit, kundi kung paano mabubuhay ang asawa at anak kung mamatay siya. Hindi lang yan, tiniis ni Hyunwoo ang lahat para kumita ng pera, dahil gusto niyang bigyan ng mas magandang buhay ang pamilya niya. Matapos marinig ang payo ng mga kaibigan, nagpasya si Hyunwoo na gawin ang gusto niya sa hinaharap. Pagkatapos, nagpasya si Hyunwoo na mula ngayon, hindi na siya mamumuhay ayon sa mga patakaran. Kailangan din niyang alagaan ang sarili ng kaunti. Pumunta ang tatlong lalaki sa karaoke bar, sumisigaw ng buong puso. Masaya rin silang sumayaw ng magkakasama.
Pagkatapos kumanta ng tatlo, humingi si Hyunwoo ng mga bagay na hindi pinapayagan ng asawa niya dati. Inakala ni Junggi na ito'y isang bagay na kawili-wili. Teddy bear lang pala ang hahabulin pero tahimik pa ring sumunod ang dalawa kay Hyunwoo. Sa kabilang dako, dahil hindi pa nasanay si Junsu sa bagong bahay, naihi siya sa kama. Sinabi ni Junsu sa kanyang ina na namimiss niya ang dating bahay. Niyakap ni Sujung ang anak at labis na nalungkot. Nang gabing iyon, naglaba siya ng maruming damit ng anak. Nang maalala ni Sujung ang mga sinabi ni Hyunwoo, tahimik siyang umiyak. Sa kabilang banda, curious si Jungi kung may ibang babae sa paligid ni Hyunwoo. Sa wakas, nalaman niya na puro numero ng lalaki lang ang nasa telepono ni Hyunwoo. Determinado si Jungi na tingnan ang social media nito. At doon, nakahanap nga siya ng isang babae. Ang babaeng iyon ang unang pag-ibig ni Hyunwoo. Bukod dito, kamakailan lang siya nagdiborsyo. Agad naisip ni Jungi na bagong diborsyo si Hyunwoo at biglang lumitaw ang unang pag-ibig niya. Hindi ba't ito ang tadhana? Kaya hinimok ni Jungi si Hyunwoo na mag-message sa kanya pero tumanggi siya. Ginamit ni Jungi ang kanyang pagiging eksperto para ipaliwanag na kahit matagal nang naghiwalay si Hyunwoo at unang pag-ibig niya, patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan. Patunay ito na may nararamdaman pa rin siya para sa kanya. Kahit gusto ni Hyunwoo tumanggi, hindi niya mapigilan ang kaibigan niya. Sa huli, nagpadala ng mensahe si Hyunwoo sa babae. Naghintay ang tatlong lalaki buong gabi pero walang sagot na dumating. Kinabukasan, sumagot ang unang pag-ibig ni Hyunwoo. Tinanong niya kung kumusta na si Hyunwoo. Naramdaman ni Jungi na ibig sabihin nito, nasa puso pa rin niya si Hyunwoo. Samantala, hinatid ni Sujung ang anak niya sa paaralan. Napansin ng mga magulang na matagal na nilang hindi nakikita si Hyunwoo. Naramdaman nila na may problema ang mag-asawa. Baka malapit na silang magdiborsyo. Narinig ni Junsu ang usapang ito. Nang bumalik si Sujung sa kumpanya, nagsismis din ang kanyang mga kasamahan tungkol dito. Sa oras na yon, tinawag ng guro ni Junsu si Sujeong dahil sinampal ni Junsu ang isang kaklase. Nang tanungin ni Sujeong kung bakit siya nakipag-away, hindi umimik si Junsu. Samantala, si Hyunwoo ay pabalik-balik sa harap ng cave ng kanyang unang pag-ibig. Paalis na sana siya nang tawagin siya nito pabalik. Hindi sila nagkita ng 15 taon pero ngayon, nag-usap sila tungkol sa kanilang kasalukuyang buhay. Naalala ni Haeun na mahilig maglagay ng asukal sa kape si Hyunwoo. Pagkatapos, sabay silang kumain ng hapunan. Pinag-usapan nila ang masasayang alaala noong nakaraan. Habang nag-aalala si Hyunwoo sa dati niyang pag-ibig, ang anak niya ay naglalaro mag-isa, malungkot. Dahil abala si Sujeong sa trabaho at hindi makapaglaro sa kanya, labis siyang nakakaramdam ng guilt. Kinabukasan, nang pumasok si Sujeong, pinag-usapan ng mga magulang ang tutoring ng mga bata. Sa oras na yon, may magulang na nag-forward ng pinakasikat na post online. Nang mag-click si Sujeong para tingnan, nagulat siya dahil siya pala ang nanlilinlang na asawa sa artikulo. Galit na tinawag ni Sujeong si Hyunwoo, tinatanong kung siya ang nag-post ng artikulong iyon. Hindi inaasahan ni Hyunwoo na makikita ng kanyang asawa ang post na yon. Sandali siyang hindi makapagsalita. Galit na tinanong ni Sujeong kung gusto ba niyang pagtawanan siya ng ibang tao. Ipinaliwanag ni Hyunwoo na sobrang lungkot niya noon kaya niya na-i-post ang artikulo. Bukod pa rito, walang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ng nag-post. Inamin ni Hyunwoo na nagkulang siya pero wala ring karapatang pintasan siya si Sujeong. Nagsalita sila ng ilang pangungusap tapos nag-away na naman. Walang magawa si Sujeong kundi ibaba ang telepono. Malungkot na hinanap ni Hyunwoo si Boyoung para humingi ng tulong. Sinabi niyang naiintindihan niya ang hirap na nararamdaman ni Sujeong. Para siyang basong puno ng tubig. Isang patak lang, umapaw na ang tubig. Minsan, kailangan lang ng asawa ang suporta at pag-alo ng kanyang kabiyak sa pinakamahirap na panahon. Minsan, ang sabihin lang na, ang galing mo, ay nakakagaan na ng loob. Sa oras na yon, tumawag si Sujeong, sinasabing kinuha ang kanilang anak. Agad na tumakbo sina Hyunwoo at Boyoung papunta roon. Pagkikita nila, umiyak si Sujeong at humingi ng tawad sa asawa. Pero galit na sumigaw si Hyunwoo na walang silbi ang pag-iyak ngayon. Pagkatapos, naghiwalay sila para hanapin si Junsu. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Minjae at ipinaalam kay Hyunwoo na si Junsu ay nabangga ng kotse. Dali-daling tumakbo si Hyunwoo papunta sa ospital. Galit niyang pinintasan si Sujun dahil hindi raw nito alam kung paano alagaan ang bata. Pinalayas pa niya ito. Mula ngayon, siya na ang mag-aalaga kay Junsu. Tumayo si Hyunwoo sa harap ng kama ni Junsu sa ospital. Hinawakan niya ang kamay ng anak at patuloy na humihingi ng tawad. Ngunit, sinabi ng maunawaing si Junsu na siya ang humihingi ng tawad dahil hindi niya natulungan ang ama na alagaan ang kanyang ina. Napansin ni Junsu na sobrang pagod ang kanyang ina. Araw-araw, kailangan ng kanyang ina magtrabaho hanggang gabi at minsan nakita pa niyang dumudugo ang ilong nito. Pagkatapos, tinanong ni Junsu si Hyunwoo kung ano ang diborsyo dahil sinabi ng kaklase niya na nagdiborsyo ang mga magulang nito. Pagkatapos, hindi na raw niya makikita ang kanyang mga magulang. Dahil dito, sinapak ni Junsu ang kanyang kaibigan. Labis na ikinainis ito ni Sujun, nangako si Junsu na hindi na siya makikipag-away muli. Umaasa siyang mas maraming oras ang maibibigay ng ama sa kanyang ina. Nang marinig ni Hyunwoo na natapos magsalita ang kanyang anak, lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Ipinangako niya kay Junsu na tiyak na poprotektahan niya ang kanyang asawa. Narinig ito ni Sujun at hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Habang paalis na siya, tumakbo si Minjae at pinigilan siya. Umaasa siyang mababasa niya ng mahinahon at mabuti ang post ni Hyunwoo. Ang post na yon ay naglalaman ng lahat ng kanyang katapatan.
Pagkabalik ni Sujon, binuksan niya ang post at binasa ito ng mabuti. Dahil dito, naintindihan din niya ang sakit at pakikibaka ng asawa sa nakaraang panahon, pati ang sakit na dulot niya. Ang post ay hindi lang naglalaman ng damdamin ng asawa para kay Sujon, kundi pati mga emosyong hindi niya nasabi. Sa huli, nag-iwan ng komento si Sujon sa ilalim ng post ni Hyunwoo. Sinabi niyang hindi na siya babalik pa sa kanyang asawa. Matapos maunawaan ni Sujon ang lahat, lalo niyang hindi mapatawad ang sarili. Kung ang isa sa mag-asawa ay nagtaksil, maaari bang talagang makalimutan ng pinagtaksilan ang nakaraan? Naunawaan ni Sujon ang sikolohiya ng asawa niya sa yugtong ito, kaya nakaramdam siya ng guilt at piniling umalis. Si Hyunwoo naman, dinala niya ang kanyang nasugatan na anak pauwi. Kinabukasan, nagising si Hyunwoo na naghahanda para ihatid ang anak sa paaralan. Pero pagkalabas niya ng kwarto, natapakan niya ang mga laruan sa sahig. Nakita ni Hyunwoo ang magulo na silid pero hindi niya alam ang gagawin. Matapos magmadaling ihanda ang school bag ng anak, agad niyang pinakain si Jeonso. Tapos binuhat niya ang anak, tumakbong mabilis, papunta sa school bus. Sa oras na ito, napagtanto ni Hyunwoo na halos late na siya sa trabaho. Pagkahatid sa anak sa paaralan, agad siyang tumakbo papunta sa kumpanya. Dahil sa mataas na ratings ng nakaraang programa, nakakuha ito agad ng pabor ng mga Japanese clients. Gayunpaman, wala talagang mood si Hyunwoo para sa meeting. Nag-aalala pa rin siya dahil walang susundo sa anak niya sa gabi. Patuloy na tumitingin si Hyunwoo sa relo. Matagal niyang hinintay matapos ang trabaho para sunduin ang anak. Ngunit nang dumating si Hyunwoo, sinabi sa kanya ng guro na tinulungan ng magulang ng isang kaklase na dalhin si Jeonso sa klase ng sining. Matapos magpasalamat si Hyunwoo sa guro, hindi niya napigilan ang magbulalas. Maliban sa pagpasok sa hukbo, hindi pa naging ganito kaabala si Hyunwoo. Sa gabi ng paliguan ni Hyunwoo ang kanyang anak, sinabi ni Jeonso na namimiss na naman niya ang kanyang ina. Hindi masabi ni Hyunwoo ang totoo sa kanyang anak. Tanging yakapin lang niya ang kanyang anak sa banyo. Pagkatapos, muling nakaharap si Hyunwoo ng isa pang mahirap na problema. Kailangan sa kindergarten na tulungan ng magulang ang mga bata sa handicraft homework, pero walang alam si Hyunwoo tungkol sa pananahi. Sa wakas, nakaisip siya ng isang ideya. Gumamit siya ng stapler para tulungan ang kanyang anak na gumawa ng napakapangit na manika. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Jeonso ang ginawa nila. Wala nang ibang paraan si Hyunwoo. Pwede siyang magbayad para gawin ito ng iba, pero sabi ni Jeonso dapat kasama ang magulang sa paggawa nito. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Hyunwoo na ang pagpapalaki ng bata ay hindi lang paghatid sa eskwela o pagpapakain. Kinaumagahan, dinala ni Hyunwoo ang kanyang anak sa paaralan, ngunit natuklasan niyang sarado ang kindergarten ngayon. Sa huli, napilitan siyang dalhin ang kanyang anak sa kumpanya. Hindi matulungan ni Hyunwoo ang kanyang anak sa paggawa ng takdang aralin. Napansin niya ang isang babaeng kasamahan sa malapit. Gusto niyang hingan ng tulong para gumawa ng manika. Sa oras na yon, tumawag si Sujon, nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang anak. Si Hyunwoo, dahil sa pride, nagsabi na mabuti ang pag-aalaga niya sa bata. Pagkatapos, hiningi niya ang numero ng ina ni Jae-hoon para madaling tawagan kapag susunduin ang bata. Sa ngayon, bukod sa usaping tungkol kay Jeonso, wala nang ibang pinag-uusapan sila. Sa kumpanya, nakakaranas ng diskriminasyon si Sujon, alam ng boss na malapit na siyang magdiborsyo. Nag-aalala siyang makakaapekto ito sa takbo ng trabaho. Kaya, kinansela ng boss ang proyekto ni Sujon, sa harap ng malamig na pakikitungo ng boss, wala siyang magawa. Patuloy lamang na tiniyak ni Sujon sa boss na hindi niya hahayaan ang mga personal na bagay na makaapekto sa trabaho. Nang lumabas si Sujon sa opisina ng boss, mahina siyang sumandal sa pintuan. Ang pakiramdam ng pagkawala at pagkabigo ay nagpadama sa kanya ng kalungkutan. Sa panig naman ni Hyunwoo, lahat ay ganap na kakaiba. Sumabog ang bagong proyekto na nagdala sa kanyang karera na umunlad ng husto. Pinag-iisipan ng kanyang boss ang kinabukasan ng departamento. Sa oras na yon, tumunog ang telepono ni Hyunwoo. Nalaman niyang idinagdag siya ng ina ni Jae-hoon sa chat group ng mga magulang. Isang tambak ng mga mensahe ang nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo, kaya wala siyang ganang magtrabaho. Ang impormasyon sa grupo ng mga magulang ay pawang maliliit na bagay, pero para makabuo ng magandang relasyon, si Hyunwoo ay nagsasabi lang ng ilang pangungusap. Hindi inaasahan, aksidente niyang napadala ang mensahe sa grupo ng trabaho. Dahil dito, diretsyo nang pinagalitan si Hyunwoo ng kanyang boss. Para mabilis na makibagay sa grupo ng mga magulang, nagsumikap ng husto si Hyunwoo. Maingat niyang binasa ang bawat impormasyon kahit hindi siya interesado. Nang hapon habang nagtatrabaho si Hyunwoo, muling nag-usap ang mga nanay sa grupo tungkol sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Naistorbo si Hyunwoo kaya nagkamali siya ng malaki sa programa. Nagreklamo si Hyunwoo sa mga kasamahan na puro walang kwentang bagay ang pinag-uusapan sa grupo ng mga magulang. Hindi tuloy siya makapag-focus sa trabaho. Sinabi ng babaeng kasamahan kay Hyunwoo na hindi maiiwasan ang ganitong uri ng pakikisalamuha. Ang relasyon ng mga nanay ay magtatagal hanggang pumasok ang bata sa elementarya. Dahil sa anak, kailangan pa rin nilang bumuo ng magandang relasyon sa ibang mga magulang. Sa oras na ito, naintindihan ni Hyunwoo kung bakit laging sinisikap ng kanyang asawa na pasayahin ang ibang magulang noon, ngunit hindi niya ito naintindihan. Ininsulto pa niya ito bilang alipin ng ibang mga magulang. Nang hapon na yon, nakatanggap si Hyunwoo ng tawag mula sa isang kaklase. Ibinalita ng kaibigan na pumanaw na ang propesor niya sa unibersidad. Bukas, kailangan niyang dumalo sa libing, kaya si Jun na lang ang makakapag-alaga kay Jeonso. Sa libing, muling nakita ni Hyunwoo si Sujong. Pareho silang nailang, pero sa harap ng mga kaklase, nagkunwari silang masaya pa rin.
Habang kumakain, may nagsabing mag-stargazing sila ngayong gabi. Sina Hyunwoo at Sujung ay napilitang sumama na lang sa kanila. Tinanong ng babaeng kaklase si Sujung kung bakit tinanggap ng magandang tulad niya na pakasalan si Hyunwoo. Ngumiti si Sujung at sinabing siya ang unang nagkagusto kay Hyunwoo. Kahit sinasabi ng lahat na duwag at pabago-bago siya, para sa kanya, maingat at kalmado si Hyunwoo. Ang makasama siya ay tiyak na magiging masaya. Ang mga taos pusong salitang ito ay tumimo sa puso ni Hyunwoo. Nagkatinginan ang dalawa. Naramdaman na naman ng kanilang mga puso ang panginginig ng dating panahon. Sa libing ng propesor, nakita ni Sujung si Hyunwoo na tinatahi ang manika para sa kanyang anak. Mahirap niyang tinahi ang kamay ng manika sa ulo nito. Kinuha ni Sujung ang manika at tinulungan siyang manahi, bawat tahi ay maingat na ginawa. Nagreklamo si Hyunwoo na medyo mahirap pala ang pag-aalaga sa kanyang anak. Ang imahe ng dalawa na magkasama ay mainit at masaya, ngunit ang magagandang bagay ay laging maikli. Matapos tahiin ni Sujung ang manika para sa bata, tahimik siyang tumayo at umalis. Kinabukasan nang maghanda ang lahat na umuwi, si Hyunwoo mismo ang naghatid kay Sujung pabalik. Sa biyahe, tinawagan ni Sujung ang kanyang anak. Sinabi ni Junso na miss na niya si mama. Tinanong niya kung kailan babalik si mama. Hindi masagot ni Sujung ang tanong na yon, kaya mabilis niyang binaba ang tawag ng kanyang anak. Biglang naging awkward ang kapaligiran sa loob ng kotse. Sa wakas, si Hyunwoo ang unang nagsalita. Tinanong niya kung sobrang pagod ba siya noon, pero agad itong itinanggi ni Sujung. Sa loob ng ilang araw na pag-aalaga ni Hyunwoo sa kanyang anak, marami siyang napagtanto. Bukod sa paglabas ng basura at paghatid kay Junso sa kindergarten, marami pang ibang bagay na dapat isipin si Hyunwoo. Dati, ginagawa ni Sujung ang mga bagay na yon, pero hindi ito napansin ni Hyunwoo. Narinig ito ni Sujung at nanatiling tahimik lamang. Pagdating sa bahay, matagal siyang nag-isip. Sa huli, nagkomento siya nang hindi nagpapakilala sa post ni Hyunwoo. Tinanong ni Sujung kung kaya ba niyang kalimutan ang mga pagkakamali ng kanyang asawa. Binasa ni Hyunwoo ang komento at nagsimulang mag-isip. Pagkatapos, sumagot siya na kaya niyang kalimutan ito at pinatawad na rin niya ang kanyang asawa. Matagal nang hindi na-update ang post ni Hyunwoo pero ngayon ay bigla itong may bagong laman. May ilang netizens na nagpadala ng pagbati kay Hyunwoo. Ang ilan naman ay hindi masyadong positibo tungkol sa kanilang pagsasama. May iba pa na galit at ininsulto ang nag-post. Iniisip nila na dapat parusahan ang asawa. Gayunpaman, isang komento ang lubhang nagulat kay Hyunwoo. Si Tuna Sara, na laging nagpapayo sa kanya na iligtas ang kanilang kasal, ay nag-iwan din ng komento. Sinabi niya kahit pinatawad ni Hyunwoo ang asawa, hindi niya makakalimutan ang pagkakamaling iyon. Gayunpaman, naranasan ni Hyunwoo ang hirap ng kanyang asawa. Naniwala siyang makakalimutan niya ang nakaraan. Maaaring magsimula muli si Hyunwoo kasama ang asawa, ngunit hindi niya alam na may paparating na mas malaking unos. Nang araw na yon, hiniling ni Hyunwoo kina Minja at Buyaong na bantayan ang anak habang hinahanap si Sujung. Naupo ang mag-asawa para mag-usap. Siguro matagal na rin mula nang huling naupo silang mahinahon. Ngayon, mas komportable ang atmosfera ng kanilang pag-uusap. Pareho silang masayang ngumiti, hindi alam na may paparating na sakuna. Nahanap ng isang mapanghusgang netizen ang tunay nilang impormasyon. Sa oras na yon, pumunta si Boyaong sa bahay ni Minja para tulungan alagaan si Junso. Nakita niya ang makalat na bahay at hindi napigilang magmura. Nagluto at nag-away ang dalawa. Nakita ito ni Junso at biniro silang mag-ingat baka ma-in love. Sinabi rin niya na bagay silang dalawa. Pagkatapos, tinukso muli ni Minja si Boyaong. Iminungkahi niyang magkaanak sila pero nagbanta si Boyaong na bubugbugin siya. Habang tumatagal ang usapan nila, mas naging malapit sila sa isa't isa. Kinabukasan nang dumating si Hyunwoo para sunduin ang anak, narinig niya sa dalawang kasamahan na naghanda si Junso ng regalo para sa kaarawan ng kanyang ina. Pinaalala nila kay Hyunwoo na pwede niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipahayag ang kanyang damdamin. 2 araw pa lang na inalagaan ni Minja at Buyaong si Junso, pagod na sila kaya nagpa siyang mag-unwind ng 1 araw. Pero muli silang nag-away matapos kumain ng ilang subo lang. Narinig ng isang taong nakaupo sa malapit ang kanilang kwento. Sinabi niya na bagay sila sa isa't isa. Pero pinagtibay ni Boyaong na kahit mamatay lahat ng lalaki sa mundo, hindi niya kayang mahalin si Minjay. Pagkatapos may grupo ng mga estranghero na naupo ng magkakasama. Masayang uminom ang lahat. Sa kabilang dako, pumili si Hyunwoo ng basket ng bulaklak bilang regalo sa kaarawan ng kanyang asawa. Maingat din niyang hiniling sa may-ari ng tindahan na magsulat ng mensahe. Agad namang nakatanggap si Sujung ng malaking basket ng mga rosas. Hinangaan siya ng mga kasamahan pero nang buksan ni Sujung ang card, lubha siyang nagulat. Nakasulat sa card, ang babaeng nagtaksil sa pamilya tulad mo ay hindi karapat-dapat patawarin. Baka patawarin ka ng asawa mo pero ako hinding-hindi. Pagkabasa nito, labis na nataranta si Sujung. Naramdaman niyang may kinalaman ito sa post ng kanyang asawa. Pagkatapos, agad na binuksan ni Sujung ang post na yon. Talagang nakita niya sa ilalim ng artikulo, may nagkomento na ilalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Labis na nag-aalala si Sujung sa mga sandaling iyon. Tiningnan niya ang mga kasamahan sa paligid at naramdaman na sinuman sa kanila ang maaaring nakakaalam. Napatingin si Sujung sa paligid ng may takot. Nagulat din siya sa biglang pagring ng telepono. Lumabas na hiniram lang pala ni Jinso ang telepono ng guro para batiin ang kanyang ina. Sa oras na ito, nagpalakad-lakad si Sujung sa pasilyo ng may kalituhan. May mga bagong mensahe na naman ang mga nanay sa parent group chat.
May nagsabi na inihayag ng leaker na ang babaeng bida sa post ay isang graphic designer. Tinanong ng nanay ni Jae-hoon kung kilala ba ni Soo-jung ang taong iyon. Hindi ba't graphic designer din siya? May nagsabi rin na kung mailalantad ang babaeng iyon, tiyak na hindi na siya makakatiis. Ang anak niya ay pagsisismisan ng lahat at hindi na makakatiis lumabas. Nag-aalala si Soo-jung at hindi alam ang gagawin. Sa daan pa uwi, para siyang taong walang kaluluwa. Lagi niyang nararamdaman na may mga matang nagmamasid sa kanya sa paligid. Pagdating sa bahay, nakita niya ang asawa at anak na masayang nagdiriwang ng kaarawan niya. Napilitan na lang siyang umiti. Masayang ipinagdiwang ng buong pamilya ang kaarawan ni Soo-jung. Binigyan din siya ni Hyun-woo ng kwintas na bituin. Matapos makatulog si Jin-soo, balak ni Soo-jung sabihin kay Hyun-woo ang nangyari, pero sa huli, hindi pa rin siya nakapagsalita. Nang gabing iyon, habang tinitignan ni Bo-young ang post ni Hyun-woo, aksidente niyang nakita na may nagpadala ng bulaklak na nagbabanta kay Soo-jung. Sinabi rin ng kabilang partido na ihahayag nila ang tunay niyang pagkatao. Agad itong sinabi ni Bo-young kay Hyun-woo. Nang marinig niya ito, sobra siyang nagalit. Hindi talaga inasahan ni Hyun-woo na ang kanyang post ay magdudulot ng ganitong seryosong problema. Agad niyang tinawagan si Soo-jung para aliwin siya at humingi ng tawad. Kung hindi nag-post si Hyun-woo ng artikulong iyon, hindi sana umabot sa ganito. Tiniyak ni Hyun-woo kay Soo-jung na tiyak niyang ayusin ang problemang ito. Pero sa oras na ito, kumalma na si Soo-jung. Sinabi niya na talagang nagkamali siya. Kaya kahit na siya'y pinupunan ng iba, ayos lang daw. Pero paano naman ang kanyang anak? Inaliw ni Hyun-woo ang kanyang asawa na magiging maayos ang lahat. Dahil sa pangyayaring ito, pansamantalang nakalimutan ng dalawa ang bitak sa kanilang pagsasama. Kinabukasan, natagpuan ni Hyun-woo si Min Jae at Bo-young para pag-usapan ang plano. Naramdaman ni Bo-young na gusto ng leaker ng atensyon o kaya'y problema rin niya ito. Ibinuhos niya ang kanyang sama ng loob kay Soo-jung. Nang marinig iyon, naliwanagan si Hyun-woo. Binasa niya muli ang lahat ng mga komento sa ilalim ng kanyang post. Pagkatapos, pinili ni Hyun-woo ang mga matinding netizens at naitala ang kanilang mga ID. Pero ngayon, kahit sino ay maaaring maging leaker. Mahirap tukuyin kung sino ang mas kahina-hinala. Walang magawa, nag-post na lang si Hyun-woo ng isa pang artikulo. Sinabi niyang pinatawad na niya ang asawa, kaya nakiusap na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan nito. Dumagsa ang mga netizens para magkomento. Hinimok nila ang leaker na ipaalam sa publiko kung sino ang babae sa post. Nag-iwan ng komento ang leaker na ang ganitong uri ng panloloko ay hindi mapapatawad. Kung hindi kayang iwan ni Hyun-woo ang asawa, tutulungan siya ng leaker na parusahan ito. Bukas ng gabi, ilalantad ng leaker ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng bida. Pagkabasa ng komentong ito, nag-aalalang hindi alam ni Hyun-woo ang gagawin. Samantala, si Soo-jung ay nasa kalagayang nagpapanik din. Dahil sa kawalang katiyakan, naging sensitibo siya sa mga bagay sa paligid. Nang isipin ni Soo-jung na masasaktan ng anak niya, lalo siyang nasaktan. Gusto ni Hyun-woo iligtas ang pamilya, kaya nag-post siyang muli na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng asawa niya. May mga netizens na sumang-ayon pero may mga tumutol din. Pero desidido ang leaker na parusahan si Soo-jung. Wala nang magagawa si Hyun-woo sa kanya. Kinabukasang gabi, sabik na hinintay ng lahat ng netizens ang balita. Habang papalapit na ang oras ng pagbubunyag, hindi mapigilan ni Hyun-woo ang mga nangyayari. Sa kanyang pagkataranta, paulit-ulit lang siyang nagtatype. Inuulit ni Hyun-woo na pinatawad na niya ang asawa, umaasang mapipigilan ang pagbubunyag ng impormasyon. Kasabay nito, sinusubaybayan din ni Soo-jung ang post. Nakita niya ang mga komento ng asawa at labis siyang naantig. Nagkomento si Soo-jung na siya ang asawa ng may-ari ng post. Nagkamali siya, kaya kahit ilantad man siya, ayos lang. Pero ayaw ni Soo-jung na masaktan ang asawa at anak niya dahil dito. Hindi inaasahan, ang kilos na ito ay nagpagalit sa leaker. Inisip niya na humihingi lang ng awa si Soo-jung dahil takot siyang malantad. Bigla namang nawala ng baterya ang computer ni Hyun-woo. Agad niyang sinaksak ang power at binuksan muli ang computer. Sa pagkakataong ito, malapit nang mabaliw si Hyun-woo. Kinakabahan siyang naghintay na magsimula ang computer. Sa hindi inaasahan, ang online post ay binaha ng mga komento. Marami ang naantig sa pagmamahalan ng mag-asawa ni Hyun-woo. Nag-iwan sila ng mensaheng pinatawad nila ang asawa ni Hyun-woo kaya dapat tumigil na ang leaker. Labis na naantig si Soo-jung sa kilos ng mga netizen. Kasabay nito, kumilos ang isang taong matagal nang sumusunod sa insidenteng ito. Sinibak niya ang forum at sinyasat ang IP address ng leaker. Agad na natanggap ni Hyun-woo ang address na ipinadala ng kabilang partido. Agad siyang tumakbo papunta sa lugar na yon. Ngunit hindi makapaniwala si Hyun-woo na ang boss niya ang leaker. Sa pamimilit ni Hyun-woo, sinabi rin ng boss ang dahilan ng kanyang ginawa. Ginamit pala niya ang lahat ng ipon para sa asawa at anak sa ibang bansa, pero ipinagkanulo siya. Nang mabasa ng boss ang post ni Hyun-woo, naging galit siya mula sa pakikiramay. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa niya ito. Nang marinig ito, naawa rin si Hyun-woo at napaluha. Marahil ang luhang ito ay para sa kanyang sarili. Nagising ang boss at nag-post na biro lang pala ang lahat. Ginawa lang ito ng boss para mapansin. Ang krisis ay ganap na nalutas. Masaya na muli ang pamilya ni Hyun-woo. Masaya rin ang birthday ni Soo-jung. Nang maghanda si Soo-jung umalis, nagsalita si Hyun-woo mula sa puso. Inamin niyang hindi niya pinansin ang damdamin ng asawa kaya tahimik itong nagtiis. Ang taos-pusong mga salitang ito ay nagpaluha sa kanilang dalawa. Nagyakap ang mag-asawa. Akala nila magkakaroon sila ng perpektong ending.
Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang nakaraan sa isip ni Hyunwoo. Bigla niyang itinulak palayo ang kanyang asawa. Gusto ni Hyunwoo yakapin siyang muli pero hindi niya makalimutan ang nangyari. Nakita ni Sujong na hindi pa rin makalaya ang asawa sa sakit. Malungkot siyang umalis. Siguro ito ang tunay na reaksyon ng lalaking ipinagkanulo ng asawa. Muling nag-isip ng malalim sina Hyunwoo at Sujong. Sinabi ni Sujong sa asawa na dati siyang nag-iwan ng komento kung kaya niyang kalimutan ang pagkakamali ng kanyang asawa. Medyo nagulat si Hyunwoo nang marinig ito. Para mailigtas ang 8 taong pagsasama, agad sinabi ni Hyunwoo na susubukan niyang kalimutan. Itinuro niya ang larawan ng pamilya at pinatunayan na makakabalik sila sa simula. Pero sa sandaling iyon, napagtanto ni Sujong na hindi na sila pwedeng bumalik. Gusto pa rin subukan ni Hyunwoo pero alam ni Sujong na may bagay na habang gusto mong kalimutan, lalo mong hindi makalimutan. Walang nakikitang solusyon, pinayuhan ni Hyunwoo ang asawa na isipin ang mga bata dahil masasaktan si Jeon-soo sa diborsyo. Iminungkahi rin niya na pansamantalang maghiwalay muna sila. Patuloy na nililinlang ni Hyunwoo ang kanyang sarili. Sinabi niya kay Sujong na kailangan lang nila ng konting panahon tapos makakapagsimula silang muli. Sa sandaling ito, labis na nalulungkot si Hyunwoo. Bakit niya piniling magpatawad pero hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari? Kinaumagahan, nakaupo sa sofa ang mag-asawa ni Hyunwoo. Hindi nakatulog ang dalawa buong gabi. Sa wakas, pinili na lang ni Hyunwoo na umalis. Ginamit niya ang dahilan na papasok sa trabaho para makalabas. Napaluha si Sujong habang pinapanood ang pag-alis ng kanyang asawa. Nang dumating si Hyunwoo sa kumpanya, nakita niya ang asawa ni Jeonjae na si Ari. Sinabi sa kanya ni Ara na naghahanda na siyang hiwalayan si Jeonjae. Hindi maintindihan ni Hyunwoo kung bakit alam na alam ni Ara ang ugali ng asawa pero lagi itong itinatago. Ngayon ay bigla na lang siyang gustong magdiborsyo. Ipinaliwanag ni Ara na dati, niloloko lang niya ang sarili dahil mahal na mahal pa rin niya ang asawa. Pinili niyang magkunwaring wala siyang alam. Umasa si Ara na mababago ang asawa sa pamamagitan ng pagmamahal pero hindi niya makalimutan ang eksena ng asawa niya kasama ang iba. Pakiramdam ni Ara ay nasa pagitan siya ng pag-ibig at puot. Napagtanto niya na unti-unti na siyang nagiging masama. Kaya, napagpasiyahan ni Ara na wakasan na ang ganitong buhay. Bago umalis, biglang humingi ng paumanhin si Ara kay Hyunwoo dahil minsan ay nag-iwan siya ng komento na nagpapaalala kay Hyunwoo na isipin ang tunay na dahilan kung bakit nanloko ang kanyang asawa. Dapat niyang isipin kung may nagawa siyang mali. Ngunit ngayon, napagtanto ni Ara na mali pala siya. Walang dahilan ang makapagbibigay katwiran sa pagtataksil. Sa wakas, nagbigay si Ara ng taos-pusong payo. Ang taong pinagtaksilan ay maaaring magpatawad, ngunit hindi makakalimutan. Habang mas pilit nilang kalimutan, mas malinaw nilang naalala. Kaya pinayuhan ni Ara si Hyunwoo na harapin ang katotohanan. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang siya pala si Tuna Sara na palaging sumusuporta sa kanya online. Pagkaalis ni Ara, naalala ni Hyunwoo ang mga sinabi niya. Sa huli, malinaw din niyang nakita ang katotohanan. Akala ni Hyunwoo ay makakalimutan niya ang pagtataksil ng kanyang asawa, ngunit ang totoo, hindi niya ito makakalimutan. Matapos mag-isip ng mabuti, nakipagkita si Hyunwoo kay Sujong. Patuloy na humingi ng paumanhin si Hyunwoo sa kanya, ngunit sinabi ni Sujong na siya dapat ang humingi ng tawad. Bagamat pinagsisisihan ng dalawa ang 8 taong pagsasama, sa huli nagpasya pa rin silang magbitiw. Kinabukasan, nagtungo sila para asikasuhin ang diborsyo. Nakuha ni Sujong ang kustodya ng anak. Nang makita ni Hyunwoo ang napakalaking buwan ng sustento, pumirma siya ng walang pag-aalinlangan. Nang kumpirmahin ng kawani ang oras na maaaring makita ng asawa ang bata, nagtinginan ang dalawa, nag-uusap. Nag-alala si Sujong na mahihirapan si Hyunwoo sa pag-aalaga tuwing weekends, pero nag-alala siya na kung ibang araw, mas mahihirapan si Sujong. Hindi pa nakakatagpo ang kawani ng diborsyadong mag-asawa na tulad nila. Tiningnan niya sila ng may pagkalito sa mukha. Pagkatapos, nagsimula na namang magtalo ang dalawa tungkol sa bahay. Pareho silang gustong ipaubaya ang bahay sa isa't isa. Nagtanong ang kawani ng may pagdududa, talaga bang nandito kayo para magdiborsyo? Matapos ang proseso, opisyal na nagsampa sila ng diborsyo. Nakakatakot ang katahimikan sa loob ng elevator. Habang ang ibang mag-asawa ay nagtatalo tungkol sa custody ng anak at bahay, sina Hyunwoo at Sujong ay tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. Nang tawagin ng staff ang pangalan ni Hyunwoo, tila nag-aalinlangan siya. Pagkatapos kumpletuhin ang lahat, kailangan pa rin nilang manood ng educational video tungkol sa diborsyo. Ipinakita ng video ang sakit ng mga bata kapag nagdidiborsyo ang mga magulang. Sa video, may tunog din ng mga batang umiiyak, tumatawag sa magulang, na nagpapasakit sa mga nanonood na parang libong kutsilyong tumatago sa puso. Si Sujong ay walang tigil na umiiyak ng malungkot. Si Hyunwoo ay lubhang nasasaktan din ng gabing iyon, sinabi nila ang desisyon nilang magdiborsyo sa ina ni Hyunwoo. Mainit niyang sinabi na tutol siya. Hindi niya maintindihan kung bakit pinatawad ni Hyunwoo si Sujong pero iginiit pa rin nila ang diborsyo. Pinayuhan ng ina ni Hyunwoo ang manugang na mag-isip pang mabuti. Dapat isipin niya ang kinabukasan ni Junso pero hindi na maibabalik ang mga nangyari. Ang pinsala ng diborsyo ay hindi lang nakakaapekto sa mag-asawa kundi kumakalat din sa marami pang iba. Pagkatapos, nagpunta ang dalawa para ipaalam sa ama ni Sujong. Hindi nagsalita ang ama, nakaupo lang siya at umiinom. Humingi ng paumanhin si Sujong kay Itay, ngunit napaluha ito at sinabing nagkamali siya sa anak. Sinabi ni Hyunwoo na kasalanan niya ang lahat. Dahil hindi niya kayang paligayahin si Sujong. Noon, nang kunin ni Hyunwoo si Sujong, sumumpa siyang gagawin siyang pinakamasaya, pero hindi niya natupad ito.
Kaya humingi lang ng paumanhin si Hyunwoo sa ama ni Sujon. Walang sinuman sa pamilya ang masaya. Ang pinakamahirap ay ang pagharap kay Junso. Sinamantala ni Hyunwoo ang pagkakataong isama ang anak sa paglalaro. Maingat niyang sinabi sa anak na magkakahiwalay sila at susunod si Junso kay nanay. Pagkatapos, tinanong ni Hyunwoo ang anak kung naalala niya ang sinabi niya. Kapag wala si Itay, dapat alagaan ni Junso si nanay dahil hindi na sila magsasama pa. Pinunasan ni Hyunwoo ang mga luha para sa kanyang anak at sinabing napakahirap ng pag-aalaga ni inay sa kanya ng mag-isa, kaya dapat tulungan ni Junso si Itay na alagaan si inay balang araw. Nagyakap si Hyunwoo at ang kanyang anak. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Ipinahayag niya ang kanyang pagkakasala at pagmamahal sa kanyang anak. Sa araw ng paglilipat, magkasama silang nag-impact ng mga gamit. Ang mga bagay sa bahay ay puno ng mga alaala. Iniwan ni Sujon ang photo album ng anak para kay Hyunwoo. Naroroon ang mga larawan na nagmamarka sa bawat araw ng kanyang paglaki. Talagang nadurog ang puso ni Hyunwoo. Kinabukasan, matapos magtrabaho si Hyunwoo, tiningnan ni Sujon ang bahay na naging tahanan nila ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Bawat sulok ay naglalaman ng kanilang matamis na alaala. Naalala ni Sujon ang kanyang pagkalito noong una siyang nagluto para sa kanyang asawa. Naalala niya ang pagkagulat ng kanyang asawa nang malaman nitong buntis siya, pero ngayon hindi na nila mababalikan ang mga araw na iyon. Sa pag-isip nito, hindi napigilan ni Sujon ang kanyang paghikbi. Kailangan pa ring magpatuloy ang buhay at trabaho ni Hyunwoo. Inanunsyo niya sa mga netizen na siya ay diborsyado na. Ito ang desisyon na matagal niyang pinag-isipan bago nagpa siya. Nagpasalamat si Hyunwoo sa lahat ng tumulong at nagbigay ng suporta sa kanya. Dati, sinisisi lang niya ang asawa nang hindi tinitingnan ang sarili. Ngayon, natapos na ang kwento ni Hyunwoo. Ito ang katapusan na isinulat niya para sa post na ito. Taos-puso niyang hinangad ang kaligayahan ng mga netizens na sumusubaybay. Sa oras na ito, ang mga palaging sumusunod sa post ay naliwanagan. Ang mag-asawang nag-aaway buong araw ay nagsimulang maintindihan ang isa't isa. Ang lalaking balak tumalon sa ilog ay hindi na bumagsak pa. Naghanda siyang magsimula ng bago at mas magandang buhay. Ang lalaking dating galit sa kanilang kwento ay muling naglakas loob na mabuhay. Nang unang gabi matapos umalis si Sujon, parang may kulang sa paligid ni Hyunwoo. Binuksan niya ang refrigerator at nakita ang sulat ni Sujon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga lunchbox na iniwan nito. Isang hindi maipaliwanag na pait ang tumimo sa kanyang puso. Gusto ni Hyunwoo kumain ng masarap para gumaan ang loob, pero sa gabing wala ang asawa't anak, ang lungkot ay tila bumigat sa kanya. Balak ni Hyunwoo kumuha ng kimchi sa ref, pero nang buksan niya ito, bigla na lang sumabog ang kanyang damdamin. Ito ang tapat na saloobin ng isang babae matapos ang diborsyo. Matapos i-post ng asawa ni Sujon ang balita ng diborsyo, kinailangan niyang tiisin ang pag-atake ng ilang netizens. Hindi makayanan ni Sujon ang mga mapanirang komento. Kaya nag-iwan siya ng komento sa ilalim ng post. Inamin ni Sujon na siya ang nangaliwa. Tinanggap niya na kasalanan niya ang nangyari. Mabait na tao si Hyunwoo, kaya umaasa si Sujon na hindi siya insultuhin ng iba dahil lang sa diborsyo. Pagkatapos, ikinuwento ni Sujon ang kanyang buhay sa nakalipas na mga taon. Nagkakilala sila ng kanyang asawa sa astronomy club ng universidad. Nagkakilala sila at nahulog sa pag-ibig. Sa huli, magkahawak kamay silang pumasok sa seremonya. Matapos ikasal sina Sujon at Hyunwoo, nagkaroon sila ng magandang anak. Hindi nagtagal, 2 taong gulang na ang kanilang anak na lalaki. Dahil ayaw ni Sujon na iwan ang trabaho, napilitan siyang ipadala ang bata sa kindergarten. Kahit ginawa niya ang lahat, hindi pa rin nabalanse ni Sujon ang pamilya at trabaho. Araw-araw, sobrang abala siya. Sa panahong iyon, naramdaman ni Sujon na nasa limit na siya. Kahit nakita niyang naiba ang anak sa mga kaibigan, wala siyang magawa. Ngayon, naisip ni Sujon na bilang ina o empleyado, hindi niya nagampanan ng maayos. Kalaunan, para hindi na ma-isolate ang anak, sinubukan ni Sujon makisama sa mga magulang. Kahit saan man maghanap si Sujon, kailangan niyang bilhin ang mga laruang gusto ng mga bata. Tuwing may outdoor activities ang kindergarten, naghahanda si Sujon ng baon para sa lahat. Araw-araw din, kailangan niyang sumagot sa mga mensahe ng mga magulang. Gusto ni Sujon umuwi ng maaga, pero iniisip din niya ang sasabihin ng mga kasamahan. Pagkatapos niyon, naglakbay siya ng 2 oras para sunduin ang anak mula sa paaralan. Nang napagod si Sujayon sa bigat ng buhay, lumitaw ang lalaking iyon. Binigyan niya ito ng panahon para magpahinga. Habang kasama niya si Sujayon, hindi na nito kailangang isipin ang mga problema sa buhay. Ang kanyang pagod na kaluluwa ay nagkaroon ng mahalagang sandali ng pahinga. Si Sujayon ay parang kabataang nananabik na habulin ang isang lobo. Sa huli, nabighani siyang tumakbo papunta sa malayo. Inamin ni Sujayon na kung hindi dumating ang asawa niya sa hotel, magpapatuloy siya sa panloloko. Ang relasyon ni Sujayon at Hyunwoo ngayon ay tulad ng isang natapos na nobela. Umabot ito sa malinaw at masakit na katapusan. Ang sumunod na nangyari ay tulad ng sinabi ni Hyunwoo. Humingi si Sujayon ng diborsyo noon, pero hindi sumuko ang asawa sa kanilang kasal. Si Hyunwoo ang laging buong pusong nagprotekta sa pamilya. Kahit nang nagpasya siyang magdiborsyo, iyon ay para gumaan ang loob ni Sujayon. Bagamat walang katiyakan si Hyunwoo, lagi niyang tinatrato si Sujayon ng buong katapatan. Umaasa siyang lahat ay magbabawas ng kritisismo laban sa kanya. Pagkatapos isulat ni Sujayon ang mga linyang iyon, hinarap na niya ang kanyang damdamin. Sinubukan niyang magsimula ng bagong buhay. Matapos ang diborsyo, sinisikap pa rin ni Sujayon na balansihin ang oras sa mga anak at trabaho.
Si Hyunwoo naman ay nag-adjust sa pamumuhay mag-isa. Tuwing weekend, binibisita ni Hyunwoo ang kanyang anak. Lumaki na ng husto si Jeonso, ngayon kaya na niyang maligo mag-isa. Napansin ni Hyunwoo na sira ang ilaw sa kwarto, kaya agad siyang tumakbo para ayusin ito. Naghanda rin si Soo Jae-on ng kimchi para kay Hyunwoo. Pagkatapos ng diborsyo, tila mas maayos ang samahan nila kaysa dati. Handa si Hyunwoo na makinig sa mga kwento ni Soo Jae-on kahit mga simpleng bagay lang sa buhay. Ngumingiti rin si Soo Jae-on ng maliwanag tulad ng dati. Ang relasyon nila ay nagpasabi sa matalik na kaibigan ni Soo Jae-on na mas masaya at maayos sila ngayon. Marahil ay malapit na silang mag-asawa muli. Bagamat sinabi ni Soo Jae-on na imposible yon, ang ngiti sa kanyang mukha ay nagsasabi ng iba. Nang gabing iyon, nakilala ni Hyunwoo ang babaeng may parehong hilig sa paghuli ng teddy bear. Nang ma-stalk ang manika sa labasan, dahil sa tulong ni Hyunwoo, nakuha nila ang teddy bear. Pagbalik nila, natuklasan ni Hyunwoo na magkapitbahay pala sila. Sa unang pagkikita, pareho silang nagbigay ng magandang impresyon sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, madalas silang nagkakasalubong ni Hyunwoo. Nalaman niya na diborsyada rin pala ito. Pareho sila ng hilig. Pareho silang mahilig manghuli ng teddy bear. Magkasundo sila ni Hyunwoo sa usapan. Siya pa ang nag-aya na mag-date at hindi tumanggi si Hyunwoo. Agad nilang sinimulan ang kanilang unang date. Pagkatapos kumain, nag-usap sila tungkol sa buhay pagkatapos ng diborsyo. Habang mas nakikilala nila ang isa't isa, naging mas malapit din ang kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, madalas silang magsama sa pamimili, pagkain, at paghuli ng oso sa parke. Napaka-thoughtful din ng babae, naghahanda ng maraming pagkain para sa kanya. Pero nakaharap si Soo Jae-on ng mga problema. Dahil diborsihada siya at nag-aalaga ng anak, patuloy siyang dinidiskrimina ng mga kasamahan. Nawalan si Soo Jae-on ng pagkakataon para sa promosyon sa kanyang karera. Malinaw na nasaktan ng husto si Soo Jae-on, pero kailangan pa rin niyang ngumiti sa lahat. Nakita rin ng mga kasamahan ang kanyang katapangan. Balak ni Soo Jae-on tumawag sa dating asawa para magkwento, pero may lakad si Hyunwoo sa kapitbahay kaya tinanggihan niya ito. Hindi na nag-isip ng malalim si Soo Jae-on at pinatay ang telepono. Nang gabi habang naglalakad pa uwi si Soo Jae-on, nakita niya si Hyunwoo na kumakain kasama ang kapitbahay. Bigla namang tumingala si Hyunwoo at nakita rin si Soo Jae-on sa labas. Nang magkatinginan sila, medyo naguluhan si Hyunwoo habang nakatayo si Soo Jae-on na parang natulala. Naramdaman niya ang matinding pait. Minsan ay pinangarap ni Soo Jae-on ang masayang muling pagsasama, ngunit sa sandaling ito, lahat ay nawasak. Si Soo Jae-on ay naglakad ng walang direksyon patungo sa harap ng bahay ni Hyunwoo. Mabilis din siyang tumakbo pauwi. Habang nag-uusap sila, aksidenteng nabuksan ni Soo Jae-on ang refrigerator. Nakita niya ang maraming pagkain sa loob. Dito niya naintindihan na may ibang babae na sa buhay ni Hyunwoo. Bigla, naramdaman ni Soo Jae-on ang kirot. Nagmadali siyang magpaalam kay Hyunwoo at umalis. Nang makita ni Hyunwoo ang likod ng babaeng minamahal niya na umaalis, nagulumihanan din ang kanyang puso. Nang gabing iyon, aktibong tinawagan ni Hyunwoo si Soo Jae-on. Matapos pag-usapan ang kanilang anak, bigla niyang sinabi na hindi na kailangang maawa si Hyunwoo sa kanya. Nakita niya na laging iniisip ni Hyunwoo ang iba, pero sa hinaharap, hindi na nila kailangang isipin ang isa't isa. Umaasa si Soo Jae-on na mamuhay sila sa kani-kanilang kaligayahan. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin siya sa bintana, nag-isip sandali, at gumawa ng huling desisyon. Kinabukasan, pinili ni Hyunwoo ang bagong landas sa kanyang buhay. Sa parehong sandali, tahimik na inihatid ni Soo Jae-on ang kanilang anak sa paaralan. Sa gitna ng mataong kalsada, nasilayan niya si Hyunwoo sa kabilang panig. Nagtagpo ang kanilang mga tingin at nagparita ng ngiti, isang simpleng sandali na puno ng kahulugan. Marahil, iyon ang hudyat ng pagbabalik ni Hyunwoo, handang ipagpatuloy ang pagsusulat ng masaya at pinagsasaluhang kwento ng kanilang pamilya. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.